sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Emilio, kung saan ang hangin ay may amoy ng lupa at damo, at ang araw ay tila mas tahimik kumikislap sa mga palayan. Doon nafatira si Isagani, isang binatang magsasaka na halos isinuko na ang lahat para sa pag-ibig. Sa edad na 25, ang kanyang balat ay sunog ng araw, ang palad ay magaspang, at ang katawan ay batak sa trabaho. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananampalataya sa pag-ibig, sa bukas at higit sa lahat, kay Lyra. Si Lyra ang kanyang kababata, kalaro at naging kasintahan sa mga taong lumipas. Maputi si Lyra, mahaba ang buhok, at may matang kapag ngumiti ay tila umaga sa tag-ulan. May pag-asa. Bata pa lamang ay kilala na silang dalawa bilang magkasintahan ng baryo. Ngunit sa likod ng ngiti ni Lyra ay ang pagnanasang makaalis sa kahirapan at maranasang ang marangyang buhay sa siyudad. Ako na ang magpapaaral sa iyo, Lyra. Ani Isagani isang gabi habang nakaupo sila sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko man kayang bigyan ka ng marangyang buhay ngayon, pero kayang-kaya kong magsikap para sa iyo. Sigurado ka, Gani? Tanong ni Lyra. May halong kaba sa boses. Ayokong maging pabigat sa'yo. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay mo sa bukid. Hindi ka pabigat, Lyra. Ikaw ang dahilan kung bakit mas gumagaan ang lahat. Kapag naabot mo ang pangarap mo, parang naabot ko na rin ang sa aking. At ganun na ang ginawa ni Isagani. Ibinenta niya ang kalabaw na tanging yaman na naiwan ng kanyang yumaong ama. Bawat baryang natanggap niya ay itinabi para sa matrikula, aklat, at pamasahe ni Lyra sa Maynila. Sa halip na magreklamo sa hirap, mas lalo siyang nagsikap. Madalas ay wala siyang almusal o di kaya'y lugaw lang ang kanyang hapunan. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Linggo-linggo siyang sumulat ng liham kay Lyra. Kamusta ka na riyan? Naipadala ko na ang 3,000 piso na pambayad mo sa dorm. Dito sa bukid, maayos naman. Naani na ang palay kahapon. Kaunting ani lang pero sapat na para sa susunod mong SEM. Ganito ang bawat liham. Wala siyang hiniling na kapalit. Basta't magtagumpay si Lyra, masaya na siya. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang nagiging malamig na ang mga sulat na natatanggap niya. Paiksi ng paiksi. Minsan ay wala nang kasamang kwento. Puro salamat na lang. Isang araw, habang inaayos niya ang sako ng bigas para dalhin sa palengke, dumating si Aling Flor, ang kartero ng baryo. Gani, sulat galing kay Lyra. Ani Aling Flor na may halong pag-aalalang hindi maipinta. Inabot ni Isagani ang sobre. Bakas sa kanyang mga mata ang pananabik. Ngunit nang binasa niya ito, tila baga bumigat ang hangin sa paligid niya. Isagani, alam kong hindi ito ang inaasahan mong liham. Ngunit kailangan kong maging totoo. Hindi na ako babalik sa baryo. May ibang landas na akong tinatahak. Ayokong ipilit ang sarili ko sa buhay na hindi ko na kayang balikan. Pasensya ka na kung nasaktan kita, pero ayoko nang lokohin ang sarili ko. Salamat sa lahat. Hindi siya agad nakagalaw. Napatitig siya sa lupa, sa kanyang putikang bota, sa mga bitak sa palad niyang nagpapatunay kung gaano siya nagsikap. Tila ba umuugong ang paligid ngunit wala siyang marinig. Tanging tibok ng puso niyang sugatan ang tasama niya sa sandaling iyon. Kinagabihan, hindi siya kumain. Hindi rin siya lumabas ng kubo. Sa halip ay tinitig niya ang mga bituin at sinubukang itanis ng palihim ang lahat ng sakit. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Mahina niyang tanong sa hangin. Bakit parang kulang pa rin? Hindi niya sinisi si Lyra. Ni minsan ay hindi niya ito pinagsalitaan ng masama. Ngunit sa katahimikan ng gabi, napagtanto niyang ang mga binhi ng pag-ibig na inalagaan niya ay tila ba itinapon lamang sa lupa ng syudad at hindi kailanman inalagaan pabalik. Kinabukasan, nagpunas siya ng mukha, sinuot ang lumang sombrero at muling humawak ng araro. Habang sinusuyod ng kalabaw ang pilapil, binulong niya sa sarili. Hindi dito nagtatapos ang buhay ko. Sa halip na mawalan ng gana, mas lalo niyang binuhos ang sarili sa sakahan. Inaral niya ang galaw ng panahon, ang ugali ng lupa at ang siklo ng tanim. Nagbasa siya ng mga lumang aklat na naiwan ng kanyang ama tungkol sa agrikultura. Unti-unting binalik niya ang kanyang atensyon
sa mga bagay na hindi siya iiwan. Ang lupa, ang ulan, at ang kanyang pangarap. Minsan, may lalapit sa kanya sa palengke. Nagtatanong kung bakit tahimik siya ngayon. Ngiti lamang ang isasagot niya. Wala, tinatandaan ko lang ang utang ko sa sarili ko. Wala nang liham mula kay Lira ang dumating. Wala na ring mensahe, ni balita man lang, ngunit sa puso ni Isagani, bagamat sugatan, ay may bagong binhing sumusulpot. Hindi na ito binhi ng pag-ibig sa isang tao, kundi binhi ng pagbangon at pag-unlad. At iyon ang simula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Tahimik, walang fanfare, pero matatag at puno ng pangakong mas higit pa sa nakaraan. Copy ends here. Sa kabila ng katahimikan sa baryo ng San Emilio, abala ang siyudad sa kaguluhan nito, ingay ng trapiko, liwanag ng mga gusaling mataas na tila walang hanggan, at mga taong nagmamadali palagi. Dito na nanirahan si Lira. Sa simula, nahirapan siya. Iba ang ritmo ng buhay sa lungsod. Hindi na sapat ang ngiti at kabaitan para makasabay sa mga taong sanay sa siksikan, agawan at pakinabang. Habang abala si Isagani sa baryo sa pagbangon mula sa pagkabigo, si Lira naman ay natutong lumakad ng mag-isa sa kalye ng Maynila. Sa boarding house na kanyang pinirhan, siya ay natutong makisama sa iba't ibang tao. Ngunit habang lumalalim ang kanyang karanasan sa lungsod, unti-unti na ring nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Alam mo, Lira, sabi ng kanyang roommate na si Carla, isang waitress sa bar, hindi mo kailangan magtiyaga sa hirap. Maganda ka, matalino, may diskarte. Kung ako sa'yo, hahanap ako ng mayaman. Isang magandang pagkakataon lang, buhay mo na ang mababago. Napangiti si Lira, pero may kaunting kirot sa loob niya. Naalala niya si Isagani, kung paanong araw-araw nitong pinipilit bumangon para sa kanya. Kung paano nito tinupad ang pangakong pag-aralin siya, kahit kapalit ay halos wala nang matira para sa sarili. Hindi ko naman siya nakakalimutan, mahina niyang sabi. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa hirap habang buhay. Paulit-ulit na lang, bukid, ulan, putik. Wala bang ibang klaseng buhay para sa akin? Doon niya nakilala si Don Ernesto Salazar, isang matandang negosyanteng may-ari ng isang maliit na hotel chain sa lungsod. Na-meet niya ito sa isang event kung saan siya ay isang usher. Simple lang ang lahat. Isang ngiti, isang tanong, isang paanyaya sa kape. At sa hindi inaasahang sandali, unti-unting nabuksan kay Lira ang mundo ng marangyang pamumuhay. Nag-aaral ka pa? Tanong ni Don Ernesto habang nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant. Opo, pero medyo kapos sa budget. Nahihiyang sagot ni Lira, sabay sip ng tubig. Napatingin sa kanya si Don Ernesto. Sayang ang ganda mo kung mauubos lang sa kahirapan. Sa mga sumunod na buwan, tinulungan siya nito. Unang-una, binayaran ang natitirang tuition, sinunod ang bagong laptop, at sa huli inilipat siya sa isang condominium unit malapit sa universidad. Sa kabila ng lahat, bumibigat ang loob ni Lira. Hindi siya nagsusulat kay Usagani. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hanggang sa isang araw, habang hawak ang bolpen at papel, nagtangka siyang magsulat. Isagani, alam kong matagal mo nang hinihintay ang sagot ko. Pero hindi ko na kayang ituloy pa ang ating pangarap. May bago na akong direksyon sa buhay. Sana maunawaan mo. Ngunit ilang beses niyang pinunit ang papel. Hanggang sa sumuto siya at nagpasiya na lang magpadala ng maikling liham, yun ngang liham na dumurog kay Isagani. Samantala, sa bawat hakbang ni Lira pataas, mula sa tagabitbit ng folder sa opisina hanggang sa assistant ng manager, lalong napalalapit siya kay Don Ernesto. Hindi man diretsahang sinasabi, kapalit ng lahat ng tulong nito ay ang pagsama niya sa mga events, dinners at gala. Hindi rin nagtagal, naging opisyal na ang kanilang relasyon. Hindi mo ba akong tinitingnan bilang isang sugar baby lang? Tanong ni Lira minsan habang nakasandal sa balikat ni Don Ernesto sa loob ng isang limusina. Hindi, sagot ng matanda. Tinitingnan kita bilang isang magandang babae na karapat-dapat sa lahat ng maginhawang bagay sa mundo. Unti-unti, napuno ng alahas, designer bags at mamahaling sapatos ang dati simpleng mundo ni Lira. Ngunit sa likod ng bawat palakpak at ngiti,
may kirot pa rin. Kapag dumadaan siya sa mga palengke sa lungsod at nakikita ang mga lalaking may putik sa paa, naaamoy ang basang lupa, naririnig ang tunog ng pagtatawanan ng mga nagbebenta ng gulay, hindi niya maiwasang maalala si Isagani. Kamusta kaya siya? Minsan niyang nasambit habang pinagmamasdan ang ulan sa bintana ng kanyang kondo. Ngunit sa puntong iyon, ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Ayaw na niyang silipin ang mga panahong may kahirapan at alikabok. Ang liwanag ng syudad ay masyado nang nakakasilaw, masyado nang komportable. Nagdesisyon siyang kalimutan ang lahat. Kasama na roon ang pangako, ang lihim na ligaya ng simpleng yakap sa ilalim ng mangga at ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. At sa baryo, habang ang sikat ng araw ay nagpapainit sa mga tanim ni Isagani, si Lira naman ay tila napakabango ng buhay sa halimuyak ng imported perfume. Ngunit kung ang liwanag ng syudad ang nagdala sa kanya ng ginhawa, ito rin ang unti-unting nagpalamig sa kanyang puso. Wala nang liham na susunod pa. Wala na ring balitang darating sa baryo. Tanging katahimikan na lamang ang iniwan ni Lira sa lalaking minsan nagtanim ng pangarap sa kanyang puso. At habang lumalalim ang gabi sa syudad, natutulog si Lira sa kama ng sutlang kobrekama. May damit na mamahalin, may kwentas na ginto sa leeg. Ngunit sa kanyang panaginip, tila amoy pa rin niya ang lupa. Naririnig ang kalabaw at nararamdaman ang malamig na kamay ng lalaking minsang tinawag niyang pangarap. Copy ends here. Makalipas ang ilang buwan, mula nang tuluyang mawala sa buhay niya si Lira, tila walang naging saysay kay Isagani ang bilang ng araw. Hindi niya na binibilang ang linggo. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pagbuhat ng araro, pagpapakain sa kalabaw at pagdidilig ng mga tanim. Paulit-ulit araw-araw. Tahimik. Ngunit sa katahimikan ng kanyang mundo, may isang bagay na dahan-dahang umuusbong, pagbangon. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke matapos magbenta ng 5 sako ng bigas, napansin niya ang isang matandang lalaki na may dalang mga pamphlet at talking board. Maputi ang buhok, mahaba ang balbas at may suot na lumang sombrero. Nakaupo ito sa bangketa at tila may kausap na grupo ng mga batang lalaki na may mga tanong tungkol sa pagsasaka. Ang lupa, may buhay yan. Kapag minahal mo, babalikan kanyan ng doble. Anito, habang itinuturo ang larawan ng crop rotation diagram. Napahinto si Isagani at tahimik na nakinig sa gilid. Hindi siya agad lumapit, ngunit habang pinagmamasdan niya ang matatapang na salita ng matanda, may kung anong sigla ang pumukaw sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan niya ito. "Pasensya na po, kayo po ba si Ka-Jerry?" Natatingin ang matanda, bahagyang ngumiti. "Ako nga, ikaw?" "Isagani po, taga San Emilio, magsasaka rin. Natansin ko lang po yung turo ninyo, parang may bago po sa parahan ninyo." Hindi na uso ang basta-basta lang tanim at ari ngayon, iho, sagot ni Ka-Jerry habang inaabot ang isang pamphlet. Kung gusto mong umasenso, kailangang aralin ang lupa, panahon at ang tanim. Hindi sapat ang sipad, dapat may talino. Doon nagsimula ang kakaibang ugnayan ni Isagani at Ka-Jerry. Araw-araw kapag wala siyang inaasikasong ani, bumabalik siya sa palengke upang makinit. Minsan ay inaanyayahan siya ni Ka-Jerry sa maliit nitong tahanan sa may kanto ng palengke kung saan may mga lumang libro, blackboard at ilang kagamitan sa pagtuturo. Doon niya unang natutunan ang salitang organic composting. "Tandaan mo, Gani," ani Ka-Jerry isang gabi habang nagtuturo ng pest control gamit ang natural na halaman. "Kapag natutunan mong alagaan ang lupa, hindi ka magugutom. Hindi ka na rin kailanman magiging alipin ng panahon." Unti-unti, sinubukan ni Isagani ang mga itinuturo. Gumawa siya ng compost pit sa likod ng kanyang bukirin, gumamit ng mga dahon at dumi ng kalabaw bilang pataba. Hindi rin niya naisip na ang simpleng pagbabago ng tamang pagitan ng tanim at rotasyon ng gulay ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang ani. Mula sa dating halos walang naani kapag tagtuyot. Ngayon ay nagulat siya sa unang harvest season niya na may kaunting bagong sistema. Ilang sako ng bigas ang naidagdag
Ang mga gulay naman ay lumusog at mas matibay sa peste. Napansin ito ng mga kapitbahay at nagsimula ng magtanong, "Gani, anong ginawa mong pataba? Ang lusog ng ampalaya mo ah." Tanong ng matandang sinangnato. Compost lang po mula sa damo at dumi ng kalabaw. Simpleng sagot ni Isagani. Abay turuan mo kami niyan. Hindi niya akalaing magiging inspirasyon siya sa ibang magsasaka. At hindi rin niya inaasahan na magtitiwala sa kanya ang mga dati hindi nagpapansin. Nakilala siya bilang magsasakang makabago sa barangay. Kasabay nito, nagsimula siyang makapag-ipon. Unti-unti, pinagsama niya ang kinita sa palay, gulay at kaunting kita sa palengke. Imbes na bumili ng bagong gamit o magpakasasa, tinabi niya ito, isang kahon sa ilalim ng kanyang patag ang naging bangko ng kanyang pangarap. Sa loob ng isang taon, nakapag-ipon siya ng halagang sapat upang tubusin ang lupa ng kanyang ama na dati nam na ipagbenta sa kagipitan. Buo ang loob niyang ibalik ang pagmamay-ari nito sa kanilang pamilya. "Gusto ko pong bilhin pabalik ang lupa ni tatay," ani Isagani sa anak ni Don Alfredo na siyang bumili noon. Napangiti ang lalaki. Yan pala yung dating sinasaka ng tatay mo. Mabutit hindi pa pinapatayuan ng resort ng aking kapatid. Sige, pagbibigyan kita. At least mapupunta sa taong may malasakit sa lupa. Laking pasasalamat ni Isagani. Hindi niya napigilang mapaupo sa tabi ng palayan matapos niyang matanggap ang deed of sale. Nilapat niya ang palad sa lupan minsang inararo ng kanyang ama. May luha sa mata niyang hindi niya kayang pigilan. "Nay, tatay, napabalik ko na ang lupa natin." Bulong niya sa hangin. Hindi pa sapat ang lahat, ngunit sapat na upang simulan ang bagong direksyon. Wala na si Lyra, ngunit nariyan ang bukid, ang lupa at ang bagong pag-asa. Bagamat minsan ay may lungkot pa rin siyang nararamdaman tuwing gabi, lalo na kapag napapatingin siya sa bandang silangan kung saan ang lungsod ay tila isang malayong pangarap, mas matimbang na sa kanya ngayon ang katiyakan ng isang tahimik at makabuluhang buhay. Wala pa siyang yaman, wala pa siyang pangalan sa labas ng baryo, pero sa kanyang puso, unti-unti nang umuusbong ang tiwala sa sariling kakayahan, na kaya niyang ibangon ang sarili kahit iniwan, kahit sinaktan, basta't may pananampalataya at pagsisikap. Sa loob ng 1 taon, nagbago ang mukha ng kanyang bukirin. At sa bawat pag-usad ng kalabaw, sa bawat pagtubo ng bagong binhi, kasabay nitong muling tumitibo ang puso niyang dating winasak ng pagkawala. Minsan, ang ulan ay tila salot, wasak ang pananim, baha sa pilapil, at putik sa bawat kalsadang tinatahak ng mga magsasaka. Ngunit sa taong iyon, ang ulan ay hindi naging sumpa kay Isagani. Bagkus, ito ang naging simula ng isa pang yugto ng kanyang pagbangon. Buwan ng Hulyo noon, may paparating na malakas na bagyong pinangalanang Bagyong Enzo. Ipinagbabawal ang pag-ani at paglalakbay. Marami sa mga magsasaka ang nagmadaling mag-ani ng hindi pa hinog na palay. Dala ng panghambang baka mawalan sila ng lahat kapag bumuhos ang ulan. Ngunit si Isagani, salungat sa nakagawian, ay hindi nataranta. "Bakit di ka pa rin nag-ani, Kani?" Tanong ni Mang Florencio habang may bitbit na sako ng bahagyang hilaw na talay. "Abay baka malunod sa baha ang tanim mo." "Hindi po ako nagmadali, Mang Flor. Nakaplano ang drainage ko. At hinarvest ko ang early yield crops noong 1 linggo. Yung natitira, kayang tiisin ng ulan. Gamit ko po yung binhi na matibay sa basa," paliwanag niya. Napailing ang matanda. Di sana nga totoo yang sinasabi mo. Huwag sanang sayangin ang pinaghirapan mo." At dumating nga ang unos. 3 araw ng malalakas na ulan at hangin. Nabaha ang mga taniman. Nawasak ang ilang bahay. Ang mga kalabaw ay inilikas sa mataas na bahagi ng baryo. Puro putik at sirang sako ang naiwan sa karamihan ng sakahan. Pagkatapos ng bagyo, isa-isang bumalik ang mga tao sa kanilang lupa. Sa kanilang pagkabigla, halos wala nang natira sa karamihan ng panin. Nanginginig si Mang Florencio habang tinatanggal ang putik sa kanyang gulay. Wala na, lahat nawala. Ngunit nang dumating sila sa sakahan ni Isagani, halos hindi sila makapaniwala.
Ang mga tanim nito ay nakatayo pa rin, bahagyang tinamaan ng ulan, ngunit hindi lumubog sa baha. Ang drainage na ininstall niya sa ilalim ng payo ni Kajeri ay gumana ng maayos. Ang compost ay nagsilbing panangga sa erosion. At higit sa lahat, ang trap rotation niya ay nagbigay ng balanse sa pagtutubo. Diyos ko Gani, parang milagro. Bulalas ng isa sa mga magsasaka. Hindi po milagro, plano lang po. Mahina niyang sagot, ngunit dama ang kababaang loob. Sa parehong linggo, habang ang iba ay nagkukumahog makabawi, inalok si Isagani ng kanyang mga kapitbahay ng pera kapalit ng bahagi ng kanyang ani. Hindi niya sila tinanggihan. Kuya Gani, baka pwedeng makabili ng 2 sako ng bigas. Ayokong umasa sa ayuda. Ayokong patigilin sa pag-aaral ang anak ko. Pakiusap ni Aling Josie. Isa lang ang kondisyon ko, Aling Josie, tugon ni Isagani habang nilalagay sa timbangan ang bigas. Ayo po mismo ang pipili ng butil na gusto nyo. Ayokong isipin yung limusto. Pinaghirapan ko yan at gusto kong sa taong may dangal ito mapunta. Unti-unting kumalat ang balita. Isang binatang magsasaka ang nakasurvive sa unos at ngayon ay pinagkakaguluhan ang kanyang produkto. Dumagsa ang buyers mula sa ibang baryo. Maging ang isang negosyanteng mula sa bayan ay bumisita para makipagkasundo ng regular supply ng bigas. Nagka-ideya si Isagani. Imbes na itago ang kinita, nagsimula siyang maghanap ng mga lupang ibinebenta. Marami sa mga magsasaka na nasa lanta ang gustong magsimula muli, kaya't ang iba ay napilitang ibenta ang parte ng kanilang lupa para lang may pambili ng abono at binhi. Isang araw, nagpunta siya sa bahay ni Mang Sebio, ang pinakamatagal na magsasaka sa baryo. Gani, narinig kong interesado ka sa lupa ko? Opo, okay lang po sa inyo. Huwag niyo na po ako pagbayarin agad. Buwan-buwan po ako magbabayad mula sa kita ng sakahan. Napangiti si Mang Sebio. Ikaw pa. Kung lahat ng batang katulad mo ay may ganyang diskarte, abay wala nang magugutom sa baryo. Sige, sayo na ang kalahating ektarya. Pero sa isang kondisyon, turuan mo rin ang anak ko kung paanong natuto ka. Makakaasa po kayo, Mang Sebio? Sa susunod na buwan, 2 maliit na lupain pa ang naipasa sa kanya sa parehong kasunduan. Hindi siya nagmamayabang. Sa halip, tinanggap niya ang lupa bilang responsibilidad, hindi karangalan. Gumamit siya ng kanyang naipon upang bumili ng bagong kalabaw at isang lumang kareta. Ginamit din niya ang bahagi ng kita upang ipaayos ang silong ng kanyang kubo at bumili ng dagdag na patubig. Minsang pauwi siya galing palengke. Nadaanan niya ang mga batang naglalaro ng goma sa gilid ng daan. Napahinto siya at ngumiti. May isa sa mga ito ang nakasuot ng t-shirt na lumang campaign shirt ni Lira noong nasa kolehiyo pa ito. Bahagyang nanikip ang dibdib niya, pero sa halip na malungkot, pinilit niyang ngumiti. Kamusta ang laro, mga bunso? Tanong niya. Masaya po, Kuya Gani. Gusto po naming sumama sa inyo sa bukid palang araw? Sige, kapag Sabado pwede kayong tumulong. Pero bago yun, aral muna. Tumawa ang mga bata. Sa likod ng tawanan nila, may bagong simula. Hindi lang para kay Isagani kundi para sa mga batang nakatingin sa kanya bilang inspirasyon. Sa ilalim ng tila mas mapayapang langit matapos ang bagyo, muling umusbong ang pangarap. Hindi na ito basta pangarap ng isang lalaking iniwan. Ito na ang pangarap ng isang magsasakang mulat na sa kahulugan ng tunay na pag-unlad. Copy ends here. Dumaan ang mga buwan at naging mas abala si Isagani sa pag-aasikaso ng tanyang 3 sakahan. Kailangan niya ng dagdag na kamay, hindi lamang sa pagbubungkal, kundi pati sa pag-aalaga ng compost, patubig at pag-aayos ng mga order mula sa mga karatig bayan. Isang araw, habang namimili siya ng pako at semento sa tindahan sa poblasyon, napansin niya ang isang matandang babaeng nahihirapan magbitbit ng 2 sako ng bigas at ilang kahon ng paninda. "Nay, kayo na lang po ba mag-isa?" tanong ni Isagani habang agad na inagaw sa babae ang isa sa mga sako. Napalingon ang babae at napangiti. "Ay salamat, iho. Ako si Pilar, tindera sa may crossing. Wala na akong asawa.
anak ko lang ang kasama ko sa bahay, si Marites. Dahil sa kagandahang loob, inihatid ni Isagani ang mag-ina hanggang sa kanilang munting barong-barong sa gilid ng sapa. Doon niya unang nakita si Marites, isang dalagitang mga 15 anyos pa lang. May bilugang mata, morenang kutis, at payat na pangangatawan. Habang abala si Pilar sa pag-aayos ng paninda, si Marites ay tahimik na naglalaba sa isang batya. "Magandang hapon po," mahinang bati ni Marites, na tila nahihiyang tumingin ng diretsyo. "Mabait ang anak mo, Nay Pilar," sambit ni Isagani. "Nag-aaral pa po ba siya?" "Oo, pero paminsan ay tumutulong din sa tindahan. Hirap na rin kasi ang kinikita ko. Kung hindi lang mabait ang prinsipal at minsan ay binibigyan kami ng scholarship, matagal na siyang tumigil." Malungkot na sagot ni Pilar. Hindi na nagsalita si Isagani. Ngunit kinagabihan, habang binibilang niya ang kinita sa mga sako ng palay, napatingin siya sa sobreng may nakatabing perang hindi niya pa nagagalaw. Pera na dapat sanay pambili ng bagong gulong para sa kareta. Kinabukasan, bumalik siya kina Aling Pilar. Inalok niyang bigyan ng maliit na ayuda si Marites, isang scholarship na manggagaling mismo sa kita niya. Hindi ito donasyon, hindi rin utang, bagkus isang pamumuhunan sa isang taong may potensyal. Hindi ko po kailangan ng kapalit. Basta't makapagtapos lang si Marites. Maganda ang isip niyan. Nakita ko na siya sa paaralan noon. Isa siya sa mga nagsalita sa pagtatapos ng klase ng kapatid ng kaibigan ko. Paliwanag ni Isagani. Napaiyak si Pilar. "Salamat, Gani. Wala kang alam kung gaano kalaking bagay ito sa amin." Mula noon, naging malapit na si Isagani sa mag-ina. Kapag wala siyang ginagawa, dumadaan siya sa tindahan ni Pilar at dinadala ito ng kape, tinapay o minsan ay kaunting gulay galing sa kanyang sakahan. Si Marites, sa kabila ng kabataan, ay natuturing magtanong tungkol sa compost, pagtatanim at simpleng bookkeeping. "Kuya Gani, paano po ba kinukwenta ang tubo sa tanim kung kalahati lang ng lupa ang natamnan?" Minsan ay tanong ng dalagita habang tumutulong magtimbang ng repolyo sa kubo ni Isagani. "Madaling paraan lang yan," sagot niya habang nagsusulat sa isang lumang kuwaderno. "Ang mahalaga, hindi mo lang alam magtanim, kundi marunong ka ring magbilang. Kasi kahit gaano karami ang ani mo, kung hindi mo alam ang galaw ng pera mo, malulugi ka pa rin." Ang pagtutulungan nila ay naging bukang bibig sa baryo. Pero kasabay ng pag-angat ni Isagani ay ang pag-usbong ng tsismis na di umano'y nililigawan niya si Marites kahit ito'y halos kalahati ng edad niya. "Uy, Gani, parang anak mo na," kantiyaw ni Mang Luis habang umiinom ng tuba sa tapat ng barangay hall. "Wala pong ganon," mahinang sagot ni Isagani. "Gusto ko nang tumulong." Bakit hindi yung mga kababaihan na kaedad mo? Baka naman may pagtingin ka talaga sa dalaga." Sabat ng isa pa. Ngunit pinilit ni Isagani na huwag patulan ang usapan. Ang puso niyang minsang winasak ay natutong humawak ng distansya. Hindi siya naghahanap ng kapalit kay Marites. Ang tanging ninanais niya ay makitang may isang batang babae na hindi kailangang danasin ang pangarap na hindi natupad. Tulad ng nangyari kay Lira. Isang gabi, habang umuulan ng mahina at binabaha ang malapit sa sapa, kumatok si Pilar sa kubo ni Isagani. "Gani, patawad kung gabing-gabi na. Pero binaha na naman ang barong-barong namin. Pwede ba kaming makisilong pansamantala kahit ngayong gabi lang?" "Walang problema, Nay Pilar. Mauna na po kayo sa loob, magtitimpla lang ako ng salabat." At sa malamig na gabing iyon, doon tumuli sina Pilar at Marites sa maliit, ngunit malinis na kubo ni Isagani. Sa isang sulok, natulog ang mag-ina, habang si Isagani ay nanatiling gising, nakaupo sa tabing bintana, pinapakinggan ang ulan. Sa labas, madilim at malamig, ngunit sa loob may liwanag mula sa isang maliit na gasera at init ng pagkakaibigan. Sa puso ni Isagani, ito'y hindi simpleng kabutihan lamang. Isa itong paalala sa kanya na hindi lahat ng pagkawala ay dapat palitan ng pag-ibig. Minsan, sapat ng maging tahanan ng mga nawalan. Tulad ng kung paano muling naging tahanan sa gabi sina Pilar at Marites sa gitna ng ulan. Copy ends here. Mabilis ang takbo ng panahon para sa isang taong abala sa pag-unlad.
Sa loob lamang ng 2 taon, mula nang magumpisa si Isagani sa pagbabagong teknikal sa kanyang pagsasaka, napansin na siya ng mga taong mula sa labas ng kanilang baryo. Isang umaga, habang nagkakarga siya ng gulay sa luma niyang truck para dalhin sa palengke, may lumapit na isang lalaki sa suot nitong maaliwalas na polo at sapatos na mukhang hindi sanay sa putikan. "Excuse me po, kayo po ba si Ginoong Isagani?" Magalang nitong tanong. "Opo, ako nga po, kayo ho?" Sagot ni Isagani habang pinapahira ng pawis ang kanyang noo. "Ako po si Raul Mendoza, assistant ni Sir Kevin Luna. Nabalitaan po ni Sir ang kalidad ng organikong gulay ninyo. Gusto po sana kayong makausap para sa isang proposal." "Proposal?" muling tanong ni Isagani na tila hindi makapaniwala. "Para saan po ba ito?" "Gusto po sana ni Sir Kevin na isama ang produkto ninyo sa organic market sa Maynila. Kami po ay nagbabahay-bahay ng mga maliliit ngunit mapagkakatiwalaang suppliers mula sa mga rehiyon. At napili po kayo bilang isa sa mga modelong magsasaka." Hindi agad nakasagot si Isagani. Sanay siyang makipag-usap sa mga mamimili sa palengke o sa kapwa magsasaka. Ngunit ang may gustong makipagsosyo mula sa lungsod ay hindi niya inasahan. "Sabihin niyo po sa boss niyo, makikipagkita ako, pero dito sa baryo, dito sa sakahan. Ayokong lumayo. Dito ako komportable." At ilang araw nga ang lumipas, dumating sa baryo si Sir Kevin, isang negosyanteng nasa mid-30s, may dalang mga papel at may natural na galang sa kanyang kilos. Nang makilala niya si Isagani, agad niya itong kinamayan. "Ang dami ko nang narinig tungkol sa iyo, Gani. Mukhang ikaw ang sagot sa problema namin sa supply ng dekalidad na organikong gulay. Nais kitang maging partner." "Simpleng tao lang ako, sir. Hindi ako marunong sa corporate. Basta't ang usapan natin, diretsuhan, patas at walang lusutan." Nagkasundo sila sa simpleng kontrata, lingguhang supply ng organic na gulay, may patunay ng kalidad at regular na bayad. Dahil dito, kinailangan ni Isagani ng mas malaking sasakyan para sa delivery. Bumili siya ng second-hand na truck, ang una niyang malaking puhunan. Hindi nagtagal, lumawak ang abot ng kanyang produkto. Nakapasok siya sa 3 organic market sa Maynila. Araw-araw, may pumupunta sa kanyang bukid para umorder o magpaturo. Ang dating tahimik na sakahan ay naging abala sa dami ng umuorder at lalo pa siyang napilitan na kumuha ng mga trabahador sa baryo. Kasama sa kanyang mga unang tinanggap ay ang mga dati niyang kaklase na wala ng ibang pinagkakakitaan. Isa na rito si Rico, dating tambay na ngayon nagtatrabaho bilang tagalinis ng compost pit at tagabantay ng patubig. "Hindi ko inakalang ikaw ang magpapasahod sa amin, Gani," ani Rico habang nagpupunas ng pawis. "Ikaw dati yung tahimik na walang imik, ngayon parang ikaw na ang pinakagalang sa baryo." "Hindi ako nagpapasikat, Rico. Gusto ko lang makatulong habang umaangat," sagot ni Isagani. Dahil sa lumalaking negosyo, lumakas din ang kita. Ngunit imbes na ituon sa sariling luho, ginamit ito ni Isagani sa pagpapalawak ng lupa. Muling naghanap siya ng mga lupang ibinebenta ng mga magsasakang hirap pa ring makabawi mula sa nakaraang bagyo. Sa bawat lupa na kanyang nabibili, inaalok niya ang dating may-ari na manatili bilang caretaker at bahagi ng kita ay mapupunta pa rin sa kanila. "Hindi ko gustong agawan kayo ng kabuhayan," sabi niya minsan kay Mang Delfin, isang magsasakang matagal ng lugmok sa utang. "Pero kung ibebenta niyo rin lang, mas mabuting ako na lang ang bumili para manatili sa atin ang lupa." Napaiyak si Mang Delfin. "Isa kang anak ng lupa, Gani. Hindi ka lang magsasaka, isa kang tagapangalaga." Sa 3 taon ng lumalawak niyang operasyon, nakabuo na siya ng network ng suki at suppliers. May mga regular siyang kontrata sa mga kooperatiba. Nagtayo siya ng maliit na storage facility sa gilid ng kanyang pinakamalaking bukid. Gamit ang perang galing sa kita mula sa lungsod, dito niya iniimbak ang mga ani bago ihatid sa Maynila. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, nananatiling simple ang kanyang pamumuhay. Nanatili siyang nakatira sa parehong kubo,
Pinapinturahan lang ito at inayos ang bubong. Ang kwarto niya ay may lumang kama, may estante ng aklat ni Kajeri at isang altang may larawan ng kanyang mga magulang. Hindi mo pa ba talaga balak mag-asawa, Gani? Tanong ni Aling Pilar minsang dinadalhan niya ng itlog at tinapay. Napangiti siya. Baka hindi pa ngayon, Nay. Mahirap maghanap ng taong kaya ang ganitong klaseng buhay. Marami dyan ang may gusto sa'yo, anak. Pero marunong kang pumili. Ganyan din ang lalaki kong asawa noon. Ayaw lang ng pabigla-bigla. Ngunit kung ano man ang sinasabi ng iba, alam ni Isagani ang dahilan ng kanyang katahimikan. Isa pa rin sa mga anino ng kanyang puso ang alaala ni Lira. Hindi na masakit, ngunit nananatili ito sa pinakasingit ng kanyang alaala. Siguro dahil sa panahong siya ay humihiling ng pangarap. Si Lira ang kasama niya. Ngayon, mag-isa na siyang sumusulong. Ngunit hindi na siya umaasa. Hindi na siya naghahanap ng kapalit. Sapagkat alam niya, sa bawat binhing kanyang itinatanim, may bagong pag-asa siyang binubuo. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa isang komunidad na dating nililimot at ngayoy unti-unting muling imuusbong. Copy ends here. Sa likod ng mustagumpay na paglawak ng mga sakahan ni Isagani ay ang unti-unting pagdami rin ng mga pangangailangan. Hindi na sapat ang lakas ng braso at sipag lamang. Habang dumarami ang mga tanim at ang supply ay mas lumalawak, napansin niyang may isang bagay pa rin siyang hindi makontrol, ang patubig. Isang tag-araw na halos 3 linggo nang walang ulan, nagsimulang mangalanta ang ilang bahagi ng kanyang taniman. Kahit pa may compost at matibay ang binhi, ang kakulangan sa tubig ay nagsimulang magpakita ng epekto. Naalala niya ang babala noon ni Kajeri, ang tubig ang dugo ng lupa. Kapag natuyo yan, pati pangarap mo madadamay. Kaya't sa gabing iyon, habang nakaupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng kanyang punong mangga, sinulat ni Isagani sa lumang notebook ang 2 salita, irigasyon system. Kinabukasan, nagtungo siya sa bayan upang magtanong. Sa munisipyo, sinabihan siyang pwede siyang kumuha ng konsultasyon sa isang agricultural engineer mula sa TESDA. Agad siyang nagpareserba ng slot at nag-apply sa isang short course sa agribusiness technology. Ang dami mong alam, Gani. Pero sa panahon ngayon, mas okay na may certificate ka rin. Sabi ng TESDA coordinator habang pinoproseso ang kanyang enrollment. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa edad na 31, muling pumasok si Isagani sa isang silid-aralan kasama ang iba't ibang kabataan at ilang matatandang nais muling natuto. Nakikinig siya ng tahimik, nagsusulat at masigasig sa bawat module. Doon niya nakilala si Engineer Lopez, isang eksperto sa irrigation systems para sa mga maliliit na sakahan. Sa isa sa kanilang klase, ipinakilala nito ang posibilidad ng paglalagay ng gravity-based irrigation at rainwater catchment system. Para sa mga lugar na hindi kayang mag-deep well, gravity irrigation ang pinakamura at pinaka-efficient. At kung may elevation sa lupa mo, mas madali itong gawin, paliwanag ni Engineer Lopez. Agad na nagtaka si Isagani. May parte po sa sakahan ko na nasa paanan ng burol. Pwede po kaya ron? Mas mabuti pa, puntahan natin. Libre ang site visit basta't ikaw na ang pagdala ng merienda, biro ng engineer. Makaraan ng ilang araw, sinamahan ni Engineer Lopez si Isagani sa baryo. Tinignan nila ang layout ng mga sakahan, ang daloy ng tubig at ang elevation. Sa pagtatapos ng araw, may sketch na ang engineer ng posibleng sistema. Kung papayag ka sa system na ito, Gani, aniya, kaya nating buuin sa loob ng 3 buwan. Ang gastos, siguro nasa 50,000. Pero makakatipid ka sa tubig habang buhay. At kung gusto mo, hulugan ang bayad. May programa ang gobyerno para riyan. Pahimik lang si Isagani habang pinagmamasdan ang plano. Sa isip niya, maaari niyang gamitin ang ipon mula sa huling delivery sa Maynila. Ngunit mababawasan ang pondo niya para sana sa pagbili ng isa pang lupain. Kinagabihan, lumapit siya kay Aling Pilar upang magtanong ng opinyon. Nay Pilar, kung kayo po ang tatanungin, mas mabuting bumili ng bagong lupa o ayusin ang patubig. Anak, sagot ng matanda,
Ang lupa, kahit marami ka, kung hindi mo kayang alagaan, wala ring saysay. Pero ang lupa na kayang patubigan kahit tagtuyot, yun ang tunay na kayamanan. Hindi na siya nag-atubili pa. Ibinayad niya ang paunang halaga at sinimulan ang konstruksyon ng patubig. Sa loob ng 3 buwan, may bagong guhit sa kanyang sakahan, isang maliit ngunit epektibong sistema ng tubo at kanal na pinapadaluyan ng tubig mula sa itaas ng burol, pababa sa mga taniman. Naging balita ito sa baryo. Dumagsa ang mga kapitbahay upang tumingin, magtanong at humanga. Hindi lamang gumanda ang kanyang tanim, nabawasan pa ang pagkalanta tuwing tag-araw. Gani, parang may bukal sa gitna ng sakahan mo ah. Biro ni Mang Nato. Hindi po bukal, kundi tiyaga. Sagot ni Isagani habang nakangipi. Dahil sa tagumpay ng irigasyon, mas lalo siyang nagkaroon ng oras upang tumutok sa kalidad ng produkto. Hindi na siya abala sa pag-igib. Sa halip, nakatutok siya sa pest control, composting, at pag-monitor ng ani. At ang resulta? Sa susunod na harvest season, doble ang kita niya. Hindi lamang siya nakabawi sa ginastos para sa patubig, nakapagtabi rin siya ng pondo para sa emergency at panibagong investment. Sa kabila ng kasaganahan, nanatili pa rin siyang tahimik. Hindi siya nagpalit ng sasakyan, hindi siya bumili ng mamahaling gamit. Ngunit isang bagay ang kanyang ginawa. Bumili siya ng mga bagong school supplies para sa lahat ng anak ng mga trabahador sa kanyang sakahan. Isang Sabado, pinatawag niya ang lahat sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng bukid. Isa-isa niyang iniabot ang mga bag, notebook, lapis at ilang pares ng uniforme sa bawat bata. Alam kong hindi ito sapat para sa lahat ng pangarap ninyo, pero gusto kong ipaalala na ang edukasyon ay tulad ng patubig. Hindi agad kita mo makikita, pero ito ang nagpapalago sa lahat, malumanay niyang sinabi. At habang ang mga batang nakangiti ay nagsimula ng tumakbo-takbo sa damuhan, si Isagani ay naupo sa lilim ng punong akasya. Tahimik siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga tanim na kumikislap sa araw, basang-basa sa bagong sistema ng patubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kailangang tumingala sa langit upang umasa ng ulan. Dahil ang tubig, tulad ng pag-asa, ay natutunan na niyang hanapin at dalhin mismo sa lupang minsang tigang. Copy ends. Sa pagdaan ng mga taon, tuluyang lumawak ang pangalan ni Isagani, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa buong lalawigan. Mula sa isang simpleng magsasaka, ngayon ay kinikilala na siyang isa sa pinakamaabilidad at makabagong lider ng agrikultura sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang pamumuhay sa bukid, minsan pa ring bumabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Mga alaala ng isang babaeng minsang inialay niya ang kanyang buong pagkatao. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng bubong ng bagong gawang compost facility, may narinig siyang usapan mula sa 2 trabahador na naglalakad patungo sa kubo. Pare, napanood mo ba sa TV kanina? Yung feature sa mga babaeng entrepreneur? Nandoon si Lira, yung kababata ni Sir Gani. Sosyal na sosyal. Akala mo artista. Napahinto sa pagbasa si Isagani. Hindi siya lumabas. Tahimik lang siyang nakinig. Ngunit ang puso niya ay parang muling binuksan ng isang lumang sugat. Oo nga, mayaman na. Asawa raw ni Don Mariano Valencia. Yun bang matandang negosyanteng may-ari ng hotel sa Maynila? Hindi na naghintay si Isagani ng karugtong ng usapan. Marahan niyan ibinaba ang hawak na libro at tumayo. Lumakad siya papunta sa gilid ng kanyang taniman at minasdan ang mga palayan na tila ba tahimik na dumadaloy sa hangin. Lira. Matagal na simula nang huli niyang banggitin ang pangalang iyon. Sa isip niya, tuluyan na siyang nakabangon. Pero bakit tila may bahagi sa kanya ang muling nabuhay? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Sa kabila ng lamig ng hangin at katahimikan ng gabi, ang isip niya ay gising na gising. Sa bandang ulunan ng kanyang kama, nakasabit pa rin ang lumang sulat na minsan ipinadala ni Lira, ang liham ng pamamaalam. Kinabukasan, habang nasa palengke siya upang personal na i-check ang quality ng mga produkto,
bago ito i-deliver sa siyudad. Napadaan siya sa isang maliit na tindahan ng electronics. Doon sa telebisyong nakasabit, napanood niyang muli ang mukhang matagal na niyang iniiwasan. At dito natin makikita si Ginang Lira Valencia, isa sa mga pinakabagong awardees ng Manila Elite Women's Circle. Ating pakinggan ang kanyang naging kwento. Nag-freeze si Isagani. Sa kabila ng mapuputing pearls, pulang lipstick at mamahaling pananamit, hindi pa rin nagbago ang mga mata ni Lira. Nangusa pa rin ito ng pamilyar na lambing, ngunit nayo'y may halong ibang klasing tapang at laylay ng emosyon. Lumaki ako sa isang baryo kung saan ang buhay ay mahirap, pero naniwala ako na may ibang mundo para sa akin. I fought for that dream, and now here I am, anito sa TV, kasabay ng pagpalakpakan ng mga bisita sa event. Hindi alam ni Isagani kung anong dapat maramdaman. Hindi rin siya nasasaktan gaya ng dati. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng pagtataka. Paano nga kaya kung bumalik si Lira sa baryo, paano kung magkita silang muli? Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Isagani na ibalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Mas pinagtutukan niya ang pagsasanay sa mga kabataang pinapasok niya sa bukid upang matutong magtanim at magnegosyo. Nagtayo siya ng munting seminar hall sa loob ng sakahan kung saan siya mismo ang nagtuturo tuwing weekend. Ang tagumpay ay hindi lang sukatan ng kita. Paliwanag niya minsang kausap ang isang grupo ng senior high school students. Sukatan ito ng epekto mo sa kapwa mo. Ngunit isang gabi, habang inihahanda niya ang listahan ng mga bibilhin binhi para sa tag-ulan, may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina sa Kubo. Sir Gani, may dumating pong babae, mukhang tagalungsod. Sabi niya po, kilala ka raw niya. Sampit ng isa sa kanyang tauhan. Agad siyang napatigil. Walang bisita na mula sa syudad ang dumadayo nang hindi nagpapaalam. Ngunit nang lumabas siya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Nakatayo sa harap niya si Lira. Mas maputi na ang kutis, mas makintab ang buhok, mas eleganteng kumilos. Ngunit sa kabila ng bagong anyo, si Lira pa rin ito. Ang Lirang minsan niyang sinulatan ng daan-daang liham, pinagtaniman ng pag-asa at sinakripisyohan ng lahat. Gani, mahina nitong tawag, halatang hindi alam kung saan magsisimula. Hindi agad nakapagsalita si Isagani. Parang biglang tumigil ang hangin at ang bawat tunog ng insekto sa paligid ay naging bahagi ng isang eksenang tila kinopya mula sa isang pelikula. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hindi galit, kundi may halong pagtataka. Bumalik lang ako para tignan ka. Nabalitaan kong malayo na ang narating mo. Sagot ni Lira, pinipigil ang naninilid na luha. Bakit ngayon? Tanong muli ni Isagani. Wala na si Mariano. Iniwan ako ng kanyang pamilya at wala na rin akong kahit sino sa Maynila. Naisip kong bumalik. Baka may lugar pa rin ako sa mundong iniwan ko. Tahimik si Isagani. Sa dami ng gustong sabihin, ni isa ay hindi niya masabi. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman niya, o habag, o simpleng pagkamangha sa muling pagharap ng multo ng kanyang nakaraan. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Iniwan niya si Lira sa isang guest house malapit sa baryo. Iniisip niya kung anong magiging epekto ng pagbabalik nito. Alam niyang nagbago na siya. Alam niyang hindi na siya ang Isaganing iniwan noon. Pero sa isang bahagi ng kanyang puso, hindi niya maikakailang bahagi pa rin ng kanyang pagkatao si Lira. Sa pagsikat ng araw, isang bagay lang ang sigurado. Ang kanyang tahimik na mundo ay muling ginambala ng aninong matagal na niyang inakalang hindi na babalik. Copy ends here. Pagkatapos ng gabing muli silang nagkaharap ni Lira, tila ba nabuksang muli ang isang kabanata sa buhay ni Isagani na matagal na niyang isinara. Ngunit sa halip na guluhin ang kanyang isip, pinili niyang ituon ang sarili sa mga bagay na mas may saysay, sa kanyang lupa, sa mga batang tinuturuan niya, at sa mga pangarap ng iba na umaasa sa kanyang pagbangon. Isang umaga, habang siya'y abala sa pag-inspeksyon ng mga punla, biglang dumating ang kapitan ng barangay. May hawak na liham at may ngiting hindi maitago.
Gani, abay dumating na, yung sulat galing sa probinsyal na opisina. Ikaw raw ang napili bilang Model Farmer of the Year sa buong rehiyon. Natahinto si Isagani sa paglalakad. Hawak pa niya ang isang punla ng letsugas. Model Farmer? Oo, ipi-feature ka sa Regional Summit. May awarding sa bayan sa katapusan ng buwan. At may konting premyo rin. Tractor daw at sertipiko. Ayan o, basahin mo. Tahimik niyang binasa ang liham at kahit hindi siya sanay sa mga papuri o spotlight, may kung anong damdamin ang pumalot sa kanya. Hindi ito yabang, kundi isang uri ng katahimikan na galing sa pag-alam na ang bawat butil ng kanyang sakripisyo ay may bunga. Kinabukasan, dumating sa baryo ang isang team mula sa lokal na TV station. May dalang kamera, mikropono at listahan ng mga tanong. Sa umpisa, nailang si Isagani, lalo na't hindi siya sanay magsalita sa harap ng kamera. Sir Isagani, bungad ng reporter habang inaayos ang mikropono sa kanyang kwelyo. Pwede po ba naming simulan sa tanong kung anong sikreto ng inyong tagumpay? Wala pong sikreto, sagot niya. Diretso, hindi nag-iisip. Trabaho lang, sipag at paniniwala sa lupa. Pero bakit organiko? Hindi ba't mas madaling gumamit ng kemikal? Mas madali, oo. Pero hindi mas tama. Ang gusto ko pong iwan ay lupa na kayang mabuhay pa sa susunod na henerasyon. Hindi yung panandalian lang ang ani, pero lason naman ang kapalit. Simple ang mga sagot ni Isagani, ngunit ramdam ng lahat na ito'y galing sa puso. Ang kanyang pagiging totoo ang mas lalong humanga sa mga reporter. Sa pagtatapos ng panayam, nag-request pa ang team na muling bumalik sa kanyang hasyenda para sa mas mahabang feature. Wala pa mang isang linggo, umabot na sa social media ang video ng panayam. Marami ang humanga. May ilan na gusto siyang imbitahan sa mga paaralan, symposiums at trainings. Ngunit may isang hindi niya inaasahang nanood rin, si Lyra. Isang gabi, habang tahimik siyang naghahapunan sa kanyang munting kubo, may kumatok. Pwede pa akong makigabi sa'yo? Si Lyra, hawak ang isang lumang balutan ng tinapay at termos ng kape. Hindi na nagtanong si Isagani. Tumango lamang at tinuro ang upuan sa tapat niya. Tahimik silang kumain, walang salitaan sa simula. Tanging tunog ng kutsarang sumasayad sa pinggan at huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Pinanood ko yung interview mo, basag ni Lyra sa katahimikan. Hindi mo na ako nabanggit. Bakit ko pa kailangang banggitin ang isang bagay na hindi na bahagi ng ngayon? Sagot niya, kalmado pero matalim. Masakit pala pag pinili mong kalimutan ang buo. Bulong ni Lyra habang nakatingin sa pinggan. Hindi siya sinagot ni Isagani. Ayaw na niyang ibalik ang mga panahong ginugol niyang humaasa. Hindi niya rin nais ipamuka kay Lyra ang naging desisyon nito. Sa halip, pinili niyang manahimik, tulad ng lupa, na sa halip na tumangis kapag sinasaktan, ay tahimik na lamang naghihintay ng ulan. Sa sumunod na linggo, may isa na namang magandang balita ang dumating. Isang kilalang bangko sa lalawigan ang nag-alok sa kanya ng agricultural loan. Walang interes, walang kolateral, dahil sa kanyang napakagandang record sa pagtuturo at pagbubukas ng trabaho sa baryo. Gusto po naming suportahan ang mga tulad nyo, sabi ng Regional Bank Manager. Yung mga hindi lang nagtatanim para sa sarili, kundi nagtatanim para sa kinabukasan ng iba. Gamit ang loan na iyon, binili ni Isagani ang isa na namang hasyenda, ang dating pinakamalaking lupaing agrikultural sa kanilang bayan na ilang taon nang inabandona ng mga may-ari. Karamihan sa mga dating trabahador doon ay nanlilimos na lang sa palengke. Ngunit nang malaman nilang binili ito ni Isagani, muling nabuhay ang pag-asa. Babalik po ba kami sa trabaho, Sir Gani? Tanong ng isa sa mga matandang trabahador. Oo, pero hindi na kayo trabahador ngayon. Magsasaka na rin kayo. Hahatiin natin ang ani. Tuturuan ko kayo. Tutulungan ko kayong bumangon ulit. At doon muling napatunayan ni Isagani ang kanyang uri ng liderato. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa yabang, kundi sa puso. Hindi sa yaman, kundi sa dignidad. Sa ikalimang hasyenda na ngayon ay nasa kanyang pangalan, mas pinili niyang ipangalan ito sa kanyang ina.
Hacienda Rosalia, hindi bilang pagmamayabang, kundi bilang paalala kung sino ang unang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging marangal kahit mahirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang tinatamasa niya, nanatiling mailap ang kapayapaang inaasam ni Lyra. Lagi pa rin siyang bumabalik sa hacienda, minsan para tumulong, minsan para lang tumambay sa lilim ng punong mangga. Pero alam niyang iba na ang mundo ni Isagani. At si Isagani, sa tuwing tinitingnan si Lyra, ay hindi na muling bumabalik sa nakaraan. Ang mga mata niya ay palaging nakatuon sa kinabukasan, sa mas maraming hacienda, sa mas maraming kabataang tinuturuan, at sa lupaing patuloy niyang binubuhay, hindi para sa sarili, kundi para sa mas maraming tao. Copy ends here. Lumipas pa ang ilang buwan at tila lalong umangat ang pangalan ni Isagani sa buong probinsya. Sa kanyang 7 ektarya, 5 sa mga ito ay fully operational na bilang mga organic farms na hindi lang nagsusupply sa lungsod, kundi nagsisilbi na ring training grounds para sa mga out-of-school youth at bagong graduate ng agrikultura. Ngunit sa gitna ng abalang buhay at unti-unting katuparan ng kanyang mga layunin, isang balitang hindi niya inaasahan ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang mundo. Gabi noon, habang tinatapos niya ang pag-check ng harvest report mula sa mga lider ng bawat hacienda, may kumatok sa kanyang opisina sa lumang silong ng bahay. Si Rico, isa sa mga una niyang naging katiwala, ang nasa pintuan. Halatang may gustong sabihin. Sir Gani, ewan ko kung dapat ko pong sabihin to, pero nakita ko po kanina si Ma'am Lyra. Umuwi po sa bahay ng mga magulang niya. Kasama po niya yung isang matandang driver. Wala na raw siyang kasama sa Maynila. Hindi nagsalita si Isagani agad. Muli siyang naupo sa harap ng kanyang desk. Pinipilit panatilihin ang composure sa gitna ng biglang pagbabalik ng mga damdaming ilang taon na niyang ibinaon. May nabanggit ba kung bakit siya bumalik? Tanong niya, malamig ngunit buo ang boses. Pero narinig kong sa mga kapitbahay nila, mukhang hirap na raw. Wala na raw yung negosyo. Naubos daw ang mana. Iniwan din daw siya ng mga anak ni Don Mariano pagkatapos nitong mamatay. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas ay maririnig ang unti-unting pagpatak ng ambon. Para bang ang langit ay muling binubuksan ang nakatabing bahagi ng nakaraan. Salamat, Rico. Wala kang dapat ipaliwanag. Balik ka na. Ako na rito, mahinang tugon ni Isagani. Kinabukasan, habang abala siya sa pagbibigay ng lecture sa mga estudyante sa ilalim ng malaking punong akasya sa gitna ng bukid, napansin niya sa di kalayuan ang isang figura na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatayo roon si Lyra, nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na palda. Hindi to katulad ng mga bihis niya noon. Ngayon, tila ba isa na lamang itong aninong humihingi ng kapatawaran. Nagkatinginan sila. Ngunit sa halip na lapitan, tumalikod si Isagani at ipinagpatuloy ang kanyang lecture. Magtanim kayo hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang tunay na magsasaka ay hindi lang marunong humawak ng araro, kundi marunong ding magparaya. Aniya sa mga kabataang tahimik na nakikinig. Kinagabihan, habang naghahain ng hapunan si Aling Pilar sa loob ng bahay nila, napansin itong tulala si Isagani. Iniisip mo siya ano? Tanong ng matanda habang inaayos ang sabaw ng munggo sa lamesa. Hindi ko alam kung awa ba ito o habag lang, sagot niya. Wala akong galit, Nay Pilar. Pero hindi ko ring alam kung ano ang nararapat na gawin. Hindi mo kailangang gawin ang kahit ano, anak. Minsan, sapat na ang katahimikan bilang sagot. Pero kung alam mong kaya mong magpatawad ka. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Tumango si Isagani. Ngunit hindi pa rin siya lumapit kay Lyra sa mga sumunod na araw. Kahit pa maraming beses niya itong nakikita sa palengke o sa simbahan tuwing linggo. Hanggang sa isang araw, habang kinukumpuni ang irrigation valve sa gilid ng Hacienda Rosalia, dumating si Lyra, may hawak na tinapay at termos ng kape. Tahimik itong naupo sa lilim ng puno, ilang hakbang mula sa kinatatayuan ni Isagani.
Hindi ako hihingi ng tawad, Gani. Hindi ko ring aasahang tanggapin mo pa ako. Nice ko lang malaman mo na bumalik ako hindi dahil nawala ang lahat sa akin, kundi dahil nawala ako sa sarili ko. Mahina nitong sabi. Patuloy lang si Isagani sa kanyang ginagawa. Ngunit matapos ang ilang minuto ng katahimikan, nagsalita rin siya. Alam mo ba kung gaano kadaling sirain ng isang taong buong puso kang inuna? Hindi agad sumagot si Lira. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang magsalita ngayon. Dagdag ni Isagani. Hindi ko na hinihingi ang paliwanag mo. Pero ayokong makitang sinusukat mo ang sarili mo batay sa pagkatalo mo sa Maynila. Hindi doon natatapos ang buhay. Gusto ko lang makatulong. Kahit sa maliliit na bagay. Sambit ni Lira. Halos mangiyak. Pinagmasdan ni Isagani ang paligid. Ang mga nagtatanim na kabataan, ang mga nagtatawang trabahador sa kabilang bukid, at ang mga batang tumatakbo sa paligid ng silong. May guest house kami sa likod. May mga lumang libro sa loob. Kung gusto mong tumulong, magturo ka sa mga batang nagbabasa roon tuwing hapon. Nag-angat ng tingin si Lira. Totoo ba? Gawin mo yon hindi para sa akin. Gawin mo dahil baka sa ganung paraan, makahanap ka ulit ng bahagi ng sarili mong nawala. Umalis si Isagani nang hindi lumilingon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nakikita si Lira sa mga silid-aralan sa ilalim ng punong akasya, nagtuturo ng basic English sa mga anak ng mga manggagawa ni Isagani. Tahimik siyang kumikilos, walang reklamo, walang pag-aangkin. Isa lamang siyang simpleng babae na pilit bumabangon sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Samantala, si Isagani ay lalong nabing abala sa bagong proyekto. Isang maliit na multi-purpose training hall para sa mga magsasaka mula sa ibang bayan. At sa tuwing tinitingnan niya ang silong kung saan nagtuturo si Lira, hindi niya maiwasang mapangiin ang bahagya. Dahil sa kabila ng lahat, ang alon ay muling bumalik sa Pampang. Hindi para sirain ang dalampasigan, kundi upang banlawan ang bakas ng lumipas at dalhin ang mga buhangin patungo sa bagong porma ng pag-asa. Copy ends here. Makalipas ang 2 linggo buhat ng pahintulutan ni Isagani si Lira, na tumulong sa mga batang tinuturuan sa silong. Unti-unti itong naging bahagi ng araw-araw na takbo ng hasyenda. Tahimik lang si Lira, palaging naroon tuwing hapon, nagtuturo ng pagsusulat, pagbasa, at kung minsan ay sumasama na rin sa pagtuturo ng wastong asal at simpleng livelihood skills sa mga nanay ng mga manggagawa. Ngunit kahit gaano man siya nagsikap na muling maging bahagi ng mundong minsan niyang tinalikuran, hindi niya maikubli na malamig pa rin ang pagtanggap sa kanya ng mga tao sa paligid, lalo na mula kay Isagani. Isang taraw, habang nag-aayos siya ng mga kwaderno sa silong, napansin niyang nakatayo sa may pintuan si Isagani. Hindi ito pumasok. Nakahalukip-kip lamang at nakatanaw, tila may gustong sabihin ngunit hindi maibulalas. "May kailangan ka ba, Gani?" tanong ni Lira. Halos pabulong, hawak pa ang lapis ng isa sa mga bata. "Wala. Dito lang ako." Matipid nitong sagot. Tumamo si Lira. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng distansya. Hindi ito pisikal, kundi isang malalim na agyat na punong-puno ng mga salitang hindi nasabi, mga tanong na hindi nasagot, at mga sugat na hindi kailanman nabigyan ng lunas. Kinagabihan matapos ang isang mahabang araw ng pag-aasikaso sa mga tanim at meeting kasama ang co-op partners, nauwi si Isagani sa kanyang kubo na malapit sa gitnang bahagi ng kanyang pinakamalaking hasyenda. Doon, sa ilalim ng ilaw mula sa gasera, muli niyang binuksan ang lumang kahon na matagal na niyang hindi tinatanggalan ng laman. Isa-isa niyang kinuha ang mga liham ni Lira noon, ang lumang kwaderno kung saan niya sinusulat ang bawat remittance at ang sulat na nagsabing hindi na ito babalik. Inilapag niya ito sa mesa at matagal na tinitigan. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, nadatnan niyang may iniwang sulat si Lira sa ibabaw ng kanyang lamesa. "Hindi ko balak manggulo, pero sana bigyan mo ako kahit konting pagkakataon makabawi. Hindi para bumalik sa dati, kundi para matupad man lang ang kahit anong mabuting bagay
mula sa pagkasira ko sa'yo. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ngunit sa halip na isulat o sabihin ang kahit anong sagot, hinayaan na lamang niyang ang kanyang kilos ang magsalita. Nang dumating ang susunod na outreach program para sa mga karatig na barangay, si Lyra na mismo ang humawak sa dokumentasyon. Siya na rin ang nagsulat ng mga pangalan ng participants, naglista ng kakailanganing supplies at tumulong sa pamimigay ng hygiene kits at mga librong pambata. Ma'am Lyra, kayo po ba talaga yung dati niyong sinasabi na nasa TV? Tanong ng isang batang babae habang inaabot ang binigay na school bag. Dati, oo, sagot ni Lyra, sabay ngiti. Pero ngayon, mas gusto kong maging bahagi ng mga taong hindi nakalimot kung saan sila galing. Sa isang panig ng lugar ay nakatayo si Isagani. Pinagmamasdan ang tagpong iyon mula sa malayo. Hindi niya maitatangging sa kabila ng lahat. May paggalang siyang nararamdaman sa desisyong gawin ni Lyra ang nararapat kahit wala na itong inaasahang kapalit. Ngunit hindi lahat ay kayang kalimutan ang nakaraan. Isang tanghali, habang kumakain si Isagani sa kantin ng mga manggagawa, lumapit si Mang Ernesto, isa sa pinakamaandang magbubukid sa hasyenda. Gani, pasensya na kung makikialam ako. Panimula nito habang hawak ang sombrerong tagpi-tagpi. Pero sigurado ka ba riyan kay Lyra? Hindi mo na kailangang muli pang ilapit sa buhay mo ang taong minsan ka nang sinira. Alam ko naman yon, Mang Ernesto, sagot ni Isagani. Pero kung ako binigyan ng pangalawang pagkakataon ng lupa, kahit nasira ko na ito noon, bakit hindi ko gagawin para sa ibang tao? Pero hindi lahat ng binhi na itinanim ay dapat palaguin, sagot ng matanda. Napangiti lang si Isagani. Tama kayo, pero kung uusbong man muli, hayaan nating ang panahon ang magsabi kung talagang may bisa pa ang ugat. Pagkatapos ng tanghaling iyon, sinimulan na ni Isagani ang bagong proyekto, isang adult literacy program para sa mga matatandang hindi nakatapos ng pag-aaral. Isa ito sa matagal na niyang pangarap, ngunit hindi maumpisahan dahil sa kakulangan sa volunteers. At ngayong naroon si Lyra, siya ang unang nagboluntaryo. Sa unang araw ng klase, nakita ni Isagani kung paano magbigay ng pasensya si Lyra sa pagtuturo ng abakada kay Aling Maria, isang inang 3 dekada nang hindi marunong bumasa at sumulat. Ganito po Aling Maria. Gaya ng anak, araro at ani, mahinahon itong turo habang hawak ang kamay ng matanda. Napahinto si Isagani. Sa tanang buhay niya, na yun lang niya muling nakita ang uri ng lambing na hindi nagbabalat kayo. Hindi para sa kamera, hindi para sa papuri, kundi dahil ito'y totoo. Pero kahit pa ganun, hindi niya maitanggi na nanatiling malamig ang loob niya sa tuwing silang dalawa na lang ang natitira. Kapag sinusubukang kausapin siya ni Lyra, maikli ang kanyang tugon. Gusto mo ba ng kape? Minsan tanong ni Lyra habang sabay silang nasa storage room ng mga gamit sa klase. Hindi ako sanay sa matamis, matipid niyang sagot. May 3-in-1 dito Gani. Tamang-tama sa iyong mapait. Biro ni Lyra sabay ngiti. Ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Sa araw-araw na lumilipas, unti-unting natutunan ni Lyra na hindi ang katahimikan ni Isagani ang dapat niyang ipilit baguhin. Natutunan niyang ang kapatawaran ay hindi bagay na inihihingi kundi inihihintay, at ang tiwala ay hindi inaangkin kundi muling pinaghihirapan. Sa dulo ng linggo, habang pinagmamasdan ni Isagani ang malawak na taniman sa ilalim ng dapitapon, naramdaman niyang wala na ang bigat na dati daladala niya tuwing maaalala si Lyra. Wala na ring galit, wala nang hinanakit, tanging pag-unawa na lamang na ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagtatapos ng kwento, kundi sa kung paano natutong mabuhay muli pagkatapos ng sakit. Copy ends here. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagyabong ng mga proyekto ni Isagani. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang dating simpleng sakahan ay naging sentro ng pag-asa at edukasyon sa buong lalawigan. Ngunit habang unti-unti nang tinatanggap ng komunidad si Lyra bilang isa sa mga tagapagturo, hindi maiiwasang magkaroon ng mga matang hindi kailanman nawawala ang pagdududa at mga bibig na hindi natutong manahimik.
Nagsimula ito sa simpleng bulong-bulingan, sa umpukan ng mga nanay habang naghihintay sa kanilang mga anak sa literacy class. Hindi ba't yan yung iniwan si Sir Gani noon? Isisa ng isa. Ngayon, bumalik na parang walang nangyari. Abay kung ako si Gani, baka tinaboy ko na yan. Sagot ng isa pa. Mabait lang talaga si Sir. Pero sana hindi na siya magpaloko ulit. Bagamat hindi diretsahang naririnig ni Lyra ang mga usapan, ramdam niya ito sa mga tingin, sa pag-iwas ng ilang mananay at sa malamig na mga pagtanggap ng iba. Tila ba anuman ang gawin niyang kabutiran, ang nakaraan ay laging mas malakas pa rin sa kasalukuyan. Isang araw, habang bitbit niya ang ilang module na ipapasa sana kay Isagani, nasalubong niya sa hasyenda si Aling Marta, isa sa mga pinakamatandang naninirahan doon. "Di ko akalaing babalik ka pa rito, Lyra," wika ni Aling Marta, walang halong pakunwari ang boses. "Maraming nasaktan sa ginawa mo noon. Pero kung talagang magbabagong buhay ka, abay patunayan mo, hindi lang sa salita, kundi sa tibay mo sa pang-araw-araw-araw." Napayuko si Lyra. "Opo, Aling Marta, wala na po akong inaasahan mula sa kahit sino. Ang gusto ko lang ay makatulong. Kahit hindi ako patawarin, kahit hindi na ako tanggapin ni Gani, basta lang po, makabawi ako kahit konti." Tahimik na tumamo si Aling Marta. "Hindi ka na bata. Alam mo ang tiwala, mahirap buuin. Pero kung hindi mo kayang harapin ang bulong ng tao, paano mo haharapin ang sarili mo?" Habang naglalakad pa uwi, hindi na napigilan ni Lyra ang luhang unti-unting pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Walang silbi ang kahit gaano karaming tulong kung ang paningin ng tao ay nananatiling bihag ng nakaraan. Sa kabilang banda, si Isagani ay patuloy pa rin sa kanyang trabaho. Isang hapon, habang may meeting siya kasama ang municipal agriculturist at ilang kinatawan ng Department of Science and Technology, pinag-uusapan nila ang posibilidad ng isang bagong grant na magbibigay ng innovation hub sa kanilang baryo. "Sir Isagani, kami na ang bahalang maglagay ng mga equipment at solar dryers. Pero kailangan namin ng partner na may malawak na impact," ani Engineer Tadeo mula sa DOST. "Handa akong tumulong, pero gusto kong lahat ng empleyado, kahit volunteer, ay may access sa training. Gusto kong hindi lang ako ang lumalago, kundi lahat," sagot ni Isagani. "Malaking bagay yan. Ikaw lang ang nagsabi niyan sa lahat ng nakausap namin," ani ng agriculturist. "Kaya walang duda, ikaw ang pipiliin namin bilang partner." Matapos ang pulong, habang pauwi na siya, nasalubong niya si Mang Peping, isa sa matatandang magsasaka sa Karatig Baryo. "Gani, narinig mo na ba? May nagpapakalat ng tsismis sa palengke. Sinasabing binabalikan ka raw ni Lyra dahil sa yaman mo. Dahil may hasyenda ka na. Dahil ikaw na raw ang pinakamaunlad sa buong lalawigan." Hindi agad nakasagot si Isagani, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkayamot. Hindi dahil sa tsismis, kundi sa panghuhusga. "Hindi ko kailangan ipaliwanag ang puso ng tao sa mga hindi marunong makiramdam, Mang Peping," ani niya. "Pero ang mas masakit, yung galing mismo sa mga taong dapat ay nakakaintindi na ng dahilan ng pagbabagong buhay." Nang makarating sa bahay, nadata niya si Lyra sa gilid ng bakod. Hawak ang ilang lumang libro. Magulo ang buhok nito, halatang galing sa ilang oras ng pagtuturo. Ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata. "May kailangan ka ba?" tanong niya. "Wala, gusto ko lang sabihin, aalis na ako," sagot ni Lyra. Napakunot ang noo ni Isagani. "Bakit?" "Hindi ko na kaya, Gani. Hindi ko kayang araw-araw ay tanungin ang sarili ko kung may karapatan pa akong tumayo sa lupang minsan kong nilapastangan. Ang mga bata, tinatanggap ako. Pero ang mga matatanda, kahit hindi sila magsalita, sapat na ang tingin nila para ipaalalang wala akong puwang dito." Tahimik si Isagani, ilang segundong walang gumalaw sa pagitan nila. Hanggang sa lumapit siya kay Lyra at marahang inabot ang librong hawak nito. "Ang lupa, kahit gaano mo man sirain, kaya nitong bumangon muli.
pero hindi agad-agad. Kailangan ng panahon, kailangan ng ulan, kailangan ng tiwala. Napaluha si Lyra. Pero paano kung ang ulan ay chismis at ang hangin ay pagdududa? Ang mahalaga, patuloy kang tumatanim. Dahil darating din ang araw, magugulat ka na lang, may namunga na pala. Hindi man ito isang direktang pagyakap o pag-amin ng damdamin. Sapat na para kay Lyra ang mga salitang iyon. Sapat na para manatili, lumaban. At patuloy na magpakumbaba sa harap ng isang komunidad na unti-unting natututuring tumanggap. At habang palubog ang araw sa taniman, sa gitna ng liwanag na unti-unting nilalamon ng dilim, dalawang nilalang ang nanatiling nakatayo. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong parehong piniling manatili sa lupaing, minsan ay naging saksi sa kanilang pagkabigo. At ngayon ay saksi na sa kanilang tahimik na pagbabangon. Copy ends here. Hindi nagpatuloy sa pag-alis si Lyra. Sa halip, pinili niyang manatili sa baryo, kahit hindi pa rin lubos ang pagtanggap sa kanya. Habang tumatagal, mas pinipili na lamang niyang tahimik na magtrabaho. Nagtuturo sa mga ina, tinuturuan ang mga batang hindi makabasa, at minsan ay tumutulong sa paghahanda ng mga gamit sa community seminars. Si Isagani, bagamat hindi pa rin siya nilalapitan gaya ng dati, ay palaging nandoon. Hindi para damayan siya sa sakit, kundi para tiyaking may direksyon ang kanyang paninindigan. Dumating ang buwan ng Oktubre. Sa mga panahong ito, mas marami ang anihan at isa ito sa mga pinakaabala ngunit pinakaimportanteng bahagi ng taon para sa mga magsasaka. Isang araw, habang abala sa pagkakarga ng manasako ng palay papunta sa bodega, dumating ang isang sulat mula sa Department of Science and Technology. Sir Gani, sabi ni Rico habang humihingal sa pagtakbo mula sa bayan. May sulat po galing DOST. Natanggap po kayo sa pilot program para sa Smart Farming Innovation Grant. Mabilis na binasa ni Isagani ang liham. Ang kanilang hasyenda ang napiling maging test site para sa isang proyekto ng gobyerno na layong gawing modelo ang mga small-scale farms gamit ang makabagong teknolohiya gaya ng moisture sensors, drone monitoring, at solar-powered irrigation. Kapag nagtagumpay ito, makikinabang hindi lang tayo kundi pati ang mga karatig bayan, paliwanag ng regional director sa isang tawag. Kailangan lang naming masiguro na may leader kayong may integridad at track record ng tagumpay. Kat wala nang mas nararapat kaysa sa inyo, Ginoong Isagani. Sa araw ng turnover ng grant, isang maliit na seremonya ang ginanap sa loob mismo ng hasyenda. Dumalo ang mga opisyales mula sa lalawigan, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya, pati na rin ang ilang miyembro ng media. Ipinakita nila ang bagong pasilidad, isang maliit na tech lab na gawa sa recycled materials, may solar panel, automated irrigation prototype at computer monitoring system para sa moisture level ng lupa. Hindi ko inakalang aabot tayo sa ganito, sabi ni Isagani habang tinuturo sa mga bisita ang demonstration area. Pero hindi ako mag-isa sa tagumpay na ito. Ang lupa ang nagturo sa akin ng tiyaga. Ang komunidad ang nagturo sa akin ng kahulugan ng responsibilidad. At ang mga pagkakamali ang nagturo sa akin ng pagpapakumbaba. Matapos ang okasyon, lumapit sa kanya si Ma'am Clarice, isang education consultant na bahagi rin ng programang iyon. Sir Isagani, baka gusto mong i-consider na rin ang pagkakaroon ng experimental farm para sa mga kabataang out-of-school youth. May programang tinutulungan ang DOST para sa ganito. Matagal nang pangarap ni Isagani ang magkaroon ng mas malawak na training farm para sa mga kabataang hindi naabot ng edukasyon. Kaya't hindi siya nag-atubili. Tinanggap niya ang mungkahi at agad na naglaan ng 1 ektarya mula sa ika-6 na hasyenda para rito. Gamit ang bahagi ng grant at sariling pondo, nagtayo siya ng 2 silid pasilidad. Isang classroom type na bukas sa gabi para sa mga nagtatrabaho sa araw at isang covered greenhouse na magiging hands-on training area. Tinawag niya itong ani ng gabi dahil ang mga estudyante rito ay pawang mga taong araw ang pinagtatrabahuhan, ngunit gabi ang inaasam na pag-asa. Sa unang araw ng klase,
halos 20 ang dumalo. Karamihan ay edad 16 pataas, karamihan ay mga kabataang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan o responsibilidad sa pamilya. Nang una itong tumayo sa harap ng klase, pinakilala ni Isagani ang magiging pangunahing guro, si Lyra. Marahil ang iba sa inyo, kilala siya, at marahil alam din ninyo ang kanyang mga pagkakamali. Pero ang mahalaga, siya ngayon ay isa sa pinakamatibay na haligi ng programang ito. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili dahil ang bawat gabing nandito siya ay sapat ng patunay na siya'y muling nagtatanim. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Hindi dahil sa nakaraan ni Lyra, kundi sa katotohanang narito siya, humaharap at handang umakay ng iba. Isa sa mga estudyante, si Jomar, ay lumapit kay Lyra matapos ng klase. Ma'am, pag lalaki po ba ang nagkamali, pinapatawad agad. Pero pag babae, buong buhay niyang daladala ang pagkakamali. Bakit ganun po? Napangiti si Lyra bahagyang lumuluha. Kasi ang babae, anak, ina, guro, asawa, lahat pinapasan. Pero lahat din yan pwedeng gamitin para maging mas matatag. Hindi pantay ang pagtingin ng mundo, pero may kapangyarihan kang baguhin ang paraan mo ng pagtayo. Sa sumunod na linggo, bumisita ang isang TV crew mula sa Japan. Narinig nila ang tungkol sa Ani ng Gabi program at nais nila itong i-feature sa kanilang show na tumatalakay sa grassroots community transformation. Sa isang panayam, tinanong si Isagani kung paano niya napapanatili ang integridad sa kabila ng kasikatan at tagumpay. Simple lang po, sagot niya. Tuwing gabi, bago ako matulog, tinatanong po ang sarili ko, may isa ba akong natulungan ngayon? Hindi man ako perpekto, pero hanggat kaya kong sumagot ng oo, tuloy lang ang araro. Dahil sa lumalawak na impact ng proyekto, inimbitahan siyang maging bahagi ng provincial board ng isang malawak na kooperatiba ng magsasaka sa buong rehiyon. Tinanggap niya ito, hindi para sa titulo, kundi para madala ang kanyang modelo sa mas maraming komunidad. Sa huling araw ng buwan, habang nasa silong ng Ani ng Gabi Center, nakita ni Isagani si Lyra na abala sa pagtuturo ng tamang pagbilang ng puhunan at tubo sa mga estudyanteng gustong maging negosyante. Sa labas, umuulan, malamig ang hangin, ngunit sa loob ng silid ay mainit ang pagtuturo, mainit ang pag-asa. Tumayo siya sa gilid at tahimik na nanood. At sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Marami pang tanong, marami tang landas. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kung gabi man ang gumalat sa kanila noon, ngayon, sa ilalim ng gabi rin, unti-unting umaani ang pag-asang hindi nila inakalang babalik. Copy ends here. Sa kabila ng pagdami ng mga responsibilidad ni Isagani, nanatiling kalmado ang kanyang puso. Hindi na siya yaong binatang sugatan, kundi isang lalaking pinanday ng panahon at tiwala ng komunidad. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay, may panibagong pintuang bumubukas. At isa rito ang isang taong hindi niya inakalang muling magpapaalala kung paano lumaban gamit ang talino, hindi lang puso. Isang araw sa isang seminar sa probinsya kung saan siya inimbitahang magbigay ng talumpati ukol sa pagpapaunlad ng community-based agriculture, nakilala niya si Eloisa, isang dating guro sa Maynila na nagsimulang mag-volunteer bilang community educator sa mga liblib na lugar ng rehiyon. Sir Isagani, bungad ng babae matapos ang kanyang panayam, matagal ko na po kayong gustong makilala. Napanood ko po yung feature sa Ani ng Gabi. Hindi ko akalaing may mga programang ganyan dito. Magaan ang ngiti ni Eloisa at sa likod ng kanyang salamin at simpleng pananamit, may tindig siya ng isang taong may disiplina at direksyon. Hindi mapagmataas, hindi rin agresibo, ngunit halatang may lalim ang pananalita. Salamat, Ma'am Eloisa. Kayo po ba'y nagtuturo pa sa lungsod? Tanong ni Isagani. Hindi na po. Nag-resign ako 2 taon na ang nakaraan. Napagod ako sa sistema. Kaya bumalik ako rito. Gusto ko na lang tumulong nang hindi kailangang dumaan sa politika ng edukasyon. Hindi na yon ang huling pagkikita nila. Ilang linggo pa ang lumipas,
inimbitahan ni Isagani si Eloisa upang magsalita sa literacy graduation ng mga nanay sa kanilang barangay. Dito muling humanga ang lahat sa katalinuhan at malasakit ng babae. Ang edukasyon, wika ni Eloisa sa kanyang talumpati, ay hindi para sa diploma lang. Ito'y para sa dignidad. Kapag marunong ka ng bumasa at sumulat, hindi ka na basta-basta maloloko. Hindi ka na magpapagapi sa mundo. Matapos ng programa, kinausap siya ni Isagani sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila madalas tumambay tuwing may kasiyahan sa hasyenda. Eloisa, napapansin ko, iba ang paraan mo ng pagtuturo. Hindi lang kaalaman ang itinuturo mo, kundi tapang. Numiti si Eloisa. Kasi ang pinakaunang guro ko ay ang buhay mismo. Naranasan ko ring mawalan. Iniwan ng asawa, nawalan ng anak, at ilang ulit na tinanggihan sa sarili kong bayan. Pero ito yung natutunan ko. Ang pinakamahuhusay na magsasaka ay yung kahit ilang beses nang nalunod ang tanim, ay nagbabalik pa rin sa bukid. Napatingin si Isagani sa babae, para bang may iniwang salamin sa kanyang harapan. Hindi siya nagtanong pa. Hindi rin siya nagpahayag ng kung ano pa. Ngunit mula noon, nagsimula ng mas madalas ang kanilang pagkikita. Hindi naging mabilis ang pagtibok ng damdamin. Hindi ito katulad ng dati na para bang apoy ang bawat tinginan. Kay Eloisa, dahan-dahan, tahimik. Ngunit ramdam niya ang lalim. Hindi ito gaya ng pagmamahal na puno ng pangako, kundi ng paggalang. Isang araw, habang magkasama silang nag-aayos ng silid-aralan ng 6 ng gabi matapos ang malakas na ulan, napatingin si Isagani sa basang sahig at napabuntong hininga. Lagi talagang inaabot ng baha itong silid, paulit-ulit, aniya. Pero hindi ka pa rin sumusuko, sagot ni Eloisa. Kasi may halaga sa'yo ang bawat araw na may natututo. Tulad ng pagmamahal, bigla niyang nasabi at agad na parang nahiya, na kahit ilang ulit ng nadurog, pipiliin mo pa ring itanim. Hindi nagsalita si Eloisa. Tumangulam siya, saka ngumiti, isang ngiting puno ng pagtanggap at katahimikan. Ilang araw matapos iyon, isang trahedya ang tumama sa kanilang komunidad. Sa gitna ng isang magdamagang bagyo, nasunog ang bahagi ng 3 hasyenda ni Isagani dahil sa short circuit mula sa lumang generator na ginagamit sa drying area. Agad itong kumalat sa gitnang bahagi ng bodega at halos kalahati ng ani ay nasunog. Pagdating niya sa lugar kinabukasan, puro abo at putik ang bumungad sa kanya. Nakatayo roon si Lira, si Rico at ang iba pa niyang tauhan. Hindi alam kung paano magsisimula. Gani, sabi ni Rico, pasensya na, hindi naming nakita agad. Ang lakas kasi ng ulan, sabay pa yung hangin. Tahimik lang si Isagani. Tinitigan niya ang natupok na bodega, saka marahang umupo sa putikan. Lahat ng ito, ilang taon kong inipon. Tumabi sa kanya si Eloisa, basang-basa pa ang suot. Hindi siya nagsalita, hinawakan lang ang kanyang balikat. Maya-maya pa, isa-isang nagsidating ang mga taong dating tinulungan ni Isagani, mga inang natuto sa literacy, mga kabataang natuto magtanim at mga kalalakihang ngayon ay may hanap buhay dahil sa kanya. Lahat sila'y may dalang gamit, timba, bunot, walis, martilyo at sako. Walang nagyayabang, walang tinano, lahat kusa. Ayusin natin to, Gani, sabi ni Lira, may luha sa mata. Hindi lang ito hasyenda mo, bahagi kami rito. At sa loob ng 2 araw, sama-samang muling itinayo ang nasirang bahagi ng hasyenda. Hindi ito naging madali. Marami pa ring nawala. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Isagani na higit pa sa ani ang kanyang naani, ang tiwala ng isang bayan. At habang pinagmamasdan niya si Eloisa na nagtuturo muli sa mga bata sa isang pansamantalang silid sa ilalim ng tent, may kapayapaan siyang naramdaman na kahit may mga bagay na nawala, may mga bagong bagay na sumibol, mas totoo, mas malalim at mas matatag. Copy ends here. Makaraan ang sunog sa hasyenda, hindi nawala ang takot sa puso ni Isagani. Gabi-gabi, palihim niyang sinusuri ang bawat wiring, sinusulat ang bawat gastos, at binabalikan sa isip ang mga pagkukulang niya bilang tagapamahala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon,
mas matindi ang nagpapalakas ng kanyang loob, ang katotohanang hindi na siya nag-iisa. Isang linggo ng umaga, habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa muling pagbubukas ng silid-aralan sa ilalim ng tent, lumapit si Eloisa sa kanya. May hawak itong maliit na kahon. Anong laman yan? Tanong ni Isagani habang nagpapako ng bagong signboard na may pangalang Ani ng Gabi, Silid ng Pagbangon. Pasensya ka na kung may pagkakaloka like to ng mga pelikula, ani Eloisa, saka binuksan ang kahon. Nasa loob nito ang isang simpleng singsing, gawa sa pinatigas na kahoy ng niyog, may ukit na munting palay sa gitna. Pinilit ni Eloisa na mumiti, kahit halatang kinakabahan. Gani, wala akong kayamanan, wala akong magandang pangalan. Pero ang meron ako ay kafayahang sabayan ka. Hindi ko alam kung ito na ang tamang oras, pero kung hihintayin pa natin ang perpekto, hindi na dumating. Tahimik si Isagani. Tila hindi niya inaasahan ang pagkakataong iyon. Ilang segundo siyang walang nasabi hanggang sa marahang kinuha ang singsing mula sa kahon. Tama ka, wala nang perpektong oras. Ang meron lang ay ang panahon na kusang ibinabalik ng buhay, gaya ng palay na minsang nalunod pero muling tumubo. Mula sa simpleng usapang iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Isagani. Hindi man enggrande ang kasalan nila ni Eloisa, ngunit saksi ang buong baryo sa isang pag-iisang dibdib na puno ng paggalang, pagtanggap at inspirasyon. Isang kasalang ginanap sa ilalim ng punong akasya, kung saan din sila unang nagturo ng pangarap sa mga batang minsang walang direksyon. Dumalo ang halos lahat ng residente. Nandoon si Lyra, tahimik lang sa likuran, nakasuot ng simpleng puting bestida at nagdadala ng isang garapon ng pinatuyong bulaklak bilang regalo. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit ninitian niya si Eloisa at saglit silang nagkatitigan. Salamat, bulong ni Lyra, hindi lang para sa kanya, kundi para sa pagtanggap sa mga kabiguang minsang parte ng buhay niya. Tumango si Eloisa, sabay ngiting mapayapa. Alam kong may mga bagay na hindi kailangang agawin. Minsan, kailangan lang nating ipasa ng maayos. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumawak ang programang Ani ng Gabi. Dahil sa patuloy na suporta ng kooperatiba at ng DOST, nadagdagan ang mga silid, nadagdagan ang mga pasilidad, at mas maraming kabataan ang nabigyan ng pagkakataong makapagsimula muli. Isa sa mga dating estudyante ay ngayon guro na rin sa literacy, si Jomar na dating kargador sa palengke. Kung hindi dahil sa inyo, Sir Gani, baka hanggang ngayon, bitbit ko pa rin ang sako ng bigas sa balikat ko. Hindi ang pangarap ko sa dibdib, ani ni Jomar sa kanyang sariling graduation speech bilang trainer. Lalong gumaan ang loob ng komunidad kay Eloisa. Hindi siya kailanman nagpakitang mas mataas. Laging bukas ang tenga, laging handang magpakumbaba, at laging tahimik kapag si Isagani ang nagsasalita. Sa mga mata ng mga batang tinuturuan nila, sila ang huwarang mag-asawa, hindi dahil sa kasosyalan, kundi dahil sa pananabik nilang itanim ang kinabukasan sa lupa ng pagkakaisa. Nang sumapit ang anihan, makalipas ang 1 taon mula nang itayo ang programang Ani ng Gabi, ipinasya ni Isagani na ipangalan ang isa sa mga bagong hasyenda sa anak ni Eloisa mula sa una nitong asawa, si Kian, na ngayon nakikitira sa kanila tuwing bakasyon at malapit na ring magtapos ng high school. Bakit mo po pinangalan sa akin, Tito Gani? Tanong ni Kian, habang hawak ang maliit na karatulang nakalagay ang Hacienda Kian, lupang alay sa kabataan. Dahil gusto kong malaman mong kahit hindi ikaw ang galing sa dugo ko, ikaw ay bahagi ng bukas na itinataguyod ko. At dahil isang araw, ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng ito. Hindi nakapagsalita si Kian. Tumakbo siya papunta kay Eloisa at niyakap ito ng mahigpit. Doon, unti-unting nabuo ang isang bagong pamilya. Hindi batay sa pagkakamag-anak, kundi batay sa malasakit at pagdamay. Sa isang salu-salo na ginanap bilang pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng proyekto, lumapit si Jerry, ang matandang agrikulturist na unang nagturo kay Isagani ng modernong pagsasaka.
Di ko inakala na sa batang tahimik noon sa palengke, mabubuo ang ganitong kalawak na komunidad. Ani ka, Jerry. Ngayon hindi ka na lang nagtatanim ng palay, nagtatanim ka na ng pamana. Ka, Jerry, sagot ni Isagani habang inaabot ang isang tasa ng kape. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, araro lang ang alam ko. Salamat. Nakangiting umiling ang matanda. Hindi ko itinuro ang lahat, Gani. Ibinukas ko lang ang pinto. Pero ikaw ang pumasok at nagtanim. Habang lumulubog ang araw sa malawak na sakahan, umupo si Isagani sa silong ng bahay kasama si Eloisa. Hawak-hawak ang kanilang anak na lalaki, si Amiel, na nooy bagong 1 taong gulang pa lamang. Masarap pala ang gantimpala ng panahon, bulong ni Isagani habang pinagmamasdan ang taniman. Hindi ito tulad ng premyo sa pa-contest. Hindi rin ito gaya ng bonus sa kumpanya. Masarap siya kasi pinaghirapan, pinagtiyagaan, pinagdasal. Ngumiti si Eloisa at tinanggap kahit hindi laging maganda ang simula. Tahimik silang nanatili sa ganong ayos. At sa puso nila, alam nilang kahit may mga unos pa ring darating, hindi na sila matitinag sapagkat ang kanilang ugnayan ay nakaugat hindi sa panandali ang damdamin, kundi sa malalim na pag-unawa sa kahulugan ng tunay na pag-ibig, ang pag-usbong na sinabayan ng pagdamay. Ilang buwang matapos ang kasal ni na Isagani at Eloisa, tuluyan nang nagbago ang anyo ng hasyenda. Mas makulay ang mga halaman, mas masigla ang galaw ng komunidad, at higit sa lahat, mas payapa ang daloy ng araw-araw na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin umaalis si Lira sa baryo. Nanatili siya sa maliit na silid sa likod ng community center, patuloy sa pagtuturo at paglilingkod. Hindi siya kailanman nagtangkang muling lumapit kay Isagani upang pag-usapan ang nakaraan. Hindi siya nanghingi ng kapatawaran. At hindi na rin niya inasam na muling magkaroon ng puwang sa puso ng lalaking minsan niyang iniwan. Ngunit sa puso ni Isagani, unti-unting lumalambot ang galit na dati kay tigas. Hindi niya ito inamin kahit kanino, pero sa bawat gabing pinagmamasdan niya si Lira habang naglalakad pa uwi galing sa klase, ramdam niya may naiiwang tanong sa kanya. Hindi tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa kapatawaran. Isang araw, lumapit si Eloisa habang nag-aayos sila ng mga tanim sa likod ng kanilang bahay. Gani, mahinang bungad nito. Kakausapin mo ba siya? Alam na ni Isagani kung sino ang tinutukoy. Hindi ko alam, hindi naman siya humihingi ng kahit ano. Pero hindi ba mas magaan sa pakiramdam kung wala ka ng bitbit? Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Hindi agad nakasagot si Isagani. Sa halip, tumingin siya sa malayo kung saan tanaw ang silid-aralang gawa sa kahoy at pawid. Doon nagtuturo si Lira sa mga matatandang babae na nagbabasa ng Biblia, nagkukwentuhan at minsan ay umiiyak habang nagpapasalamat na sa huli ng kanilang buhay, nauto pa rin silang bumasa at sumulat. Kinagabihan, sa gitna ng malambot na hangin at katahimikan ng hasyenda, nagtungo si Isagani sa likod ng community center. Nandoon si Lira, nag-aayos ng mga librong ginamit sa klase. Hindi siya agad napansin ng babae, kaya't nagtagal ang kanyang pagmamasid sa kanyang kilos, sa anyo, at sa katahimikan nitong tila may dala pa ring mabigat sa puso. Lira, mahinang tawag niya, napalingon ang babae. Sa saglit na pag-uusap ng kanilang mga mata, para bang muling tumigil ang panahon. Ngunit walang luha ngayon, walang drama, tanging katahimikan lamang ng 2 taong matagal nang napagod sa paghabol sa mga tarming ng kahapon. Gani, sagot ni Lira, akala ko wala ka ng balak lumapit. Wala rin naman akong balak hanggang ngayon, sagot ni Isagani sabay lakad papasok sa silid. Pero may isang bagay akong naiisip. Tumamo si Lira, pinilit maging kalmado. Ano yun? Matagal kong inisip kung kailangan pa bang humingi ka ng tawad o kung kailangan ko bang magpatawad. Pero sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng paliwanag. At hindi ko na rin hinihintay ang kapatawaran bilang gantimpala para sa ginawa kong pagbabago. Gani, sinubukang magsalita ni Lira, ngunit pinigilan siya ng lalaki.
Hindi kita pinatawad dahil mabait ako. Hindi rin kita pinatawad dahil mahal pa kita. Pinatawad kita dahil deserve kong mabuhay ng walang bigat sa dibdib. Ayokong dalhin sa anak ko, sa asawa ko, sa komunidad ko, ang bigat ng isang sugat na matagal nang dapat iniwan sa pag-aararo. Tumingin si Lyra sa kanya, nangingilid ang luha. Ngunit hindi ito pinapahid. Hindi siya lumapit, hindi siya yumakap. Nanatili siyang nakatayo dahil alam niyang ang pagpapatawad na iyon ay hindi para tanggapin siya muli, kundi upang tuluyan siyang palayain. Maraming salamat, Gani, bulong niya. Hindi ko hihilinging bumalik ang kahit ano. Alam kong marami akong winasak, pero ngayon gusto ko na lang ay ayusin ang natitira. Hindi na siya sinagot ni Isagani. Sa halip, tumalikod ito at dahan-dahang lumakad palayo. Sa bawat hakbang, para bang unti-unti niyang hinuhubad ang bigat na matagal nang nakaangkla sa kanyang balikat. Walang halakhak, walang yakapan, walang muling pag-uugnay. Ngunit sa katahimikan iyon, nandoon ang isang malalim at tunay na uri ng paglaya. Sa sumunod na linggo, naging mas aktibo si Lyra sa community work. Tumutulong siya sa pagbasa ng mga proposal, gumagawa ng modules, at siya na rin ang tagapangasiwa ng bagong programang tinawag na Gabay sa Gabi. Isang mentorship para sa mga dalagang ina na gustong makapagsimula muli. Isa sa mga unang kabataang sumali rito ay si Mary Rose, 18 taong gulang, iniwan ng nobyo at may dalang sanggol sa baywang. Ma'am Lyra, tanong ni Mary Rose, totoo po bang may pangalawang pagkakataon sa buhay? Hindi lang pangalawa, sagot ni Lyra habang tinutulungan siyang buhatin ang anak. Minsan, pangatlo, pang-apat o kahit pang-10. Pero ang tunay na tanong, handa ka bang magsimula kahit alam mong hindi ka na muli babalik sa dati? Niyakap siya ni Mary Rose at sa likod ng mga yakap na yun ay naroroon ang katotohanan minsan. Mas mahalaga pa ang pagiging tulay ng pagbabago sa buhay ng iba kaysa sa muling pagkabuo ng sariling pangarap. At si Isagani, sa bawat araw na lumilipas ay hindi na kailangang lumingon pa. Hindi na siya nagtatago mula sa multo ng kahapon. Hindi rin siya takot sa pagdating ng bukas. Sapagkat ang puso niya ngayon ay pagmamay-ari ng isang bagong kasaysayan, isang pamilyang puno ng respeto, isang hasyenda na lalong lumalawak, at isang komunidad na hindi batay sa nakaraan ang pagtanggap, kundi sa kasalukuyang pagbabago. Minsan, ang tunay na kapatawaran ay hindi nasasabi, hindi rin hinihingi, basta nararamdaman. At sa mata ng mga taong minsan nang nagkasala, sapat na iyon upang makapagpatuloy sa pagtatanim, kahit ang pag-ani ay hindi na para sa sarili. Lumipas ang halos 1 taon mula nang tuluyang humupa ang lahat ng sigalot sa pagitan ni Isagani at Lyra. Sa panahong iyon, ang dating simpleng lupang minana mula sa kanyang ama ay hindi na lamang basta lupa. Isa na itong lupang yumayakap sa mga pangarap ng daan-daang pamilya, empleyado at lokal na negosyante. Ang dating barong-barong ay napalitan ng malalawak na istruktura mula sa mga training center hanggang sa malalaking bodega ng ani. At ngayon, sa ika-10 taon mula nang iniwan siya ng asawa, may 10 hasyenda na ang nakapangalan kay Isagani. Hindi siya nagtayo ng imperyo para ipagyabang. Ginawa niya ito para sa komunidad na dati nakakulong sa kahirapan at kawalang pag-asa. Ang bawat hasyenda ay may kanya-kanyang gamit. Isa para sa palay, isa sa gulay, isa sa aquaculture, isa sa dairy production, isa para sa paggawa ng natural fertilizer, isa sa coffee farming, isa sa kakao, isa sa prutas, isa sa livestock, at ang huli, ang pinakabago ay para sa integrated agritourism na ngayon ay dinadayo ng mga estudyante at turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bukana ng ika-10 hasyenda na kasulit sa malaking bato, sagot sa gutom. Kugon sa kinabukasan, Isagani Farms. Sa tabi nito ay may maliit na estatwa ng magsasakang may hawak na araro sa gisad ng kanyang pinanggalingan. Isang umaga habang nag-iikot sa bagong hasyenda, kasama si Eloisa at ang kanilang anak na si Mio, nilapitan siya ng isa sa mga empleyado.
Sir, may bumisita po sa tanggapan. Galing daw po sa probinsya ng ex-misis ninyo. Gusto raw po kayong makausap. Napatingin si Isagani kay Eloisa. Hindi na siya nagulat. Matagal na rin kasi siyang naririnig na chismis na hindi maganda ang sinapit ng dating asawa at ng lalaking pinili nitong ipalit sa kanya. May mga bali-balita na nalugi ito sa negosyo at iniwan din siya sa huli. Gusto mong kausapin? Tanong ni Eloisa habang binubuhat si Mio. Nasa iyo ang desisyon, Gani. Pero kung tatanungin mo ako, alam kong wala na siyang pwedeng ibalik sa buhay mo. Pero baka may pwede ka pa ring ibigay na ikabubuti niya. Hindi sumagot si Isagani. Tumango lamang siya at saka dumiretso sa tanggapan. Doon niya nakita si Aling Mirna, ang tiyahin ni Lira na dati galit na galit sa kanya. Gani, bungad ng matandang babae. Pasensya ka na kung biglaan akong dumating. Wala na kasing ibang malalapitan. Anong nangyari, Aling Mirna? Tanong niya habang pinaghahain ito ng malamig na tubig. Si Lito, iniwan si Lira. Naiwan siya sa isang lumang apartment na halos bumabagsak na. Walang trabaho, may dinaramdam sa katawan. At tila hindi na siya nakakakain ng maayos. Ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa iba. Ayaw rin niyang lumapit sa iyo. Kaya ako na ang nagkusang pumunta rito. Nasaan siya ngayon? Sa lumang paupahan sa San Nicolas. Gani, hindi ako humihingi ng pera. Pero baka gusto mong makita kung ano na siya ngayon. Hindi na yun ang babaeng iniwan mo. Isa na siyang multo. Kinabukasan, hindi na nagpaligoy-ligoy si Isagani. Hindi siya nagsabi kahit kanino, kahit kay Eloisa. Umalis siya ng maaga, sakay ng pick-up, dala ang ilang pagkain, gamot, at cash para sa kung ano mang bigla ang kailanganin. Pagdating sa San Nicolas, agad niyang nakita ang tinutukoy ni Aling Mirna, isang luma at sira-sirang paupahan sa gilid ng sapa, amoy agnas at tila napabayaan na ng panahon. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, tinapik niya ang pinto ng isang silid. Lira, mahinang tawag niya. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang anyong hindi na niya halos makilala. Payat, maputla at mapugay ang mga mata ng babaeng minsang minahal niya. Hindi ito agad nakapagsalita. Natigilan, parang hindi makapaniwala. Gani? Halos pabulong nitong sambit. Bakit ka nandito, Aling Mirna? Siya ang nagsabi. Hindi ko na kailangan ng awa mo. Maayos ako, makakaahon din ako. Hindi awa ang dala ko. Sabay abot niya ng isang supot ng pagkain. Dala ko ang respeto ko sa babaeng minsang naging bahagi ng buhay ko. Dala ko ang kapatawaran. At kahit na hindi mo hinihingi, gusto kong siguraduhin hindi ka mawawala ng ganito. Pumiyok ang tinig ni Lira. Hindi ko inaasahan na darating ka. Ni ako rin. Pero hindi ako darating para sa sarili ko. Dumating ako para sa Mio, para sa pamilya ko. Para matutunan niya na ang kabutihan ay hindi base sa ginawa ng iba, kundi sa kung anong pinipili mong gawin sa kabila ng lahat. Hinawakan niya ang balikat ng babae. Hindi ko na maibabalik ang dati nating mundo. Pero kung hahayaan mong gamutin kita, tulungan kita, hindi bilang ex-asawa, kundi bilang kapwa nilalang na parehong minsang nasaktan sa landas ng buhay, handa akong tumulong. Umiiyak si Lira. Walang yabang, walang pagsisisi na mapilit. Tanging katahimikan lang habang tinatanggap ang tinapay at sabaw na inilapag ni Isagani. Pagbalik niya sa hasyenda, sinalubong siya ni Eloisa. Hindi siya nagtanong. Bagkus, niyakap niya ang asawa. Wala kang kailangang ipaliwanag, Gani. Bulong niya. Alam kong ang mga taong may mabuting puso, hindi kailanman natatapos sa pagbibilang ng kung sino ang nanalo o natalo, kundi kung sino ang natutong magmahal kahit na masakit. Mula noon, hindi na muling bumalik si Lira sa hasyenda. Pero linggo-linggo, tumatanggap ito ng tulong medikal at pinansyal mula sa foundation ni Isagani. Hindi sa ngalan ng utang na loob, kundi sa ngalan ng pagkatao. Sa kabila ng lahat, ang dating magsasakang iniwan, nilait at binasura ay ngayoy pinangangalagaan hindi lang ang kanyang pamilya, kundi ang buong bayan. At sa harap ng kanyang ikasampung hasyenda, tuwing umaga, makikita siya ni Mio, nakatayo, hawak ang lupa at may ngiting payapa sa labi. Papa, tanong minsan ng bata.
Bakit mo tinulungan si Tita Lira kahit hindi naman siya mabait sa'yo noon? Ngumiti si Isagani. Kasi anak, ang tunay na yaman hindi lang sukatan ng dami ng lupa, kundi ng lalim ng puso.